Mr. Silent Channel. Kabanta 1401 hanggang 1410. Gayunpaman, kung hindi maaantala ang fleet ng hindi hihigit sa 2 araw, pipigilan ng mga sundalo si Starluo, at kung naideploy na ng Starluo Empire ang mga resource weapon na kanilang dinala, mahirap sabihin. Hindi, sa anumang kaso, tulungan silang hawakan ang fleet. Bukod dito, mayroon pa ring problema para kay Tangwulan, iyon ay, maaari niyang hawakan ang fleet, ngunit hindi niya talaga mapipinsala ang fleet. Ang gusto niya ay kapayapaan, hindi isang dagok sa isang partido. Mga sundalo ng Federal Fleet, buhay na buhay din sila. Siguro, may paraan ako. Sa sandaling ito, sinabi ni Long Yuzo, na nakatayo hindi kalayuan sa likuran ni Tangwulan. Dumating siya mamaya. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa pinto, ngunit nangyari rin na narinig niya ang dialog ni Tangwulan at ng kapitan. Tuwang-tuwa si Tangwulan at nagmamadaling nagsabi, sa anong paraan, sabi mo? Sinabi ni Long Yuzo, kung gusto nating guluhin ang kalaban at subukang huwag ilantad ang ating sarili hanggat maaari, kailangan muna nating baligtarin ang ating pag-iisip. Ang maaasahan natin ay hindi dapat direktang pag-atake at panliligalig sa armada gamit ang mga sandata, ngunit iba pang ilan sa mga paraan. Halimbawa, ang paggamit ng terrain. Ito ay tulad ng nasa itaas ng Shafeng. Ito ay ang paggamit ng terrain ng daanan at ang paglikha ng isang selyo upang matiyak ang kaligtasan sa loob ng maraming taon. Sumimangot ang kapitan, ang dagat ay puno ng tubig dagat. Anong lupain ang maaaring gamitin? Kahit na ang ating soul-guided artillery shell ay maaaring sumabog sa dagat, na magdulot ng maikling tsunami tide, para sa laki ng Federal Fleet, ito ay maaari lamang lumikha ng isang panandaliang epekto, at sa parehong oras, tiyak na makikita nila na ito ay artificial na nilikha. Umiling si Long Yuzo at sinabing, ang dagat ay pawang tubig dagat, ngunit maging ang malawak na dagat ay nakasalalay sa buong bituin ng Daoluo. Ang tubig ay nakasalalay din sa sangkap. Gusto kong makaakit ng sapat. Ang paggalaw, kung gayon, ang ating layunin ay hindi maaaring ang dagat o ang ibabaw ng dagat. Halos magkasabay na sinabi ni Tangwulan at ng kapitan, sa ilalim ng dagat. Matatapos ang Long Yuzo sa lalong madaling panahon. Tumanggo lang ng marahan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tangwulan, kung nasa ilalim ito ng dagat, ano ang mangyayari kung bambahin natin ang sapat na lakas ng apoy? Ang sabi ng kapitan, depende kung saan ang pambobomba. Kung ordinaryong pambobomba lang sa ilalim ng dagat, ito ay magdudulot ng tiyak na tsunami, ngunit hindi ito masyadong mahaba. Ngunit kung ito ay mag-trigger ng lindol sa ilalim ng dagat, maaari pa itong makalampas sa pambobomba. Kung ang submarine volcano ay na-trigger, ang paggalaw ay magiging masigla. Ang bahaging ito ng dagat ay magiging masigla. Sinabi ni Tangwulan, kung magpapasabog ito ng submarine volcano, magdudulot ba ito ng pinsala sa Federal Fleet? Sinabi ng kapitan, kung titingnan ang tugon, sa ganitong laki ng Federal Fleet, dapat silang nilagyan ng isang aparato upang labanan ang mga pagbabago sa panahon. Halimbawa, ang Federal Fleet ay may isang aparato na tinatawag na Hezanglenheng, na maaaring magamit sa maikling panahon sa pamamagitan ng mga makinang ginagabayan ng kaluluwa. Ang mga barko ay konektado sa isa't isa at matatag. Kaya't sa palagay ko ay mahirap talagang patayin ang fleet, ngunit sa palagay ko ito ay talagang napakahirap na pumatay sa fleet. Halimbawa, kung ang lakas ng enerhiya ay sapat na mataas, ito ay magiging sanhi ng pagkabigo ng radar at pagkabigo ng sonar. Tumanggo si Tangwulan, kaya mukhang magagawa ang planong ito. Mapait na ngumiti ang kapitan at sinabi, hindi ganoon kadali. Secmaster, sinabi ko lang na ito ay batay sa kondisyon na maaari tayong mag-trigger ng submarine earthquake o submarine volcano. Gayunpaman, sa ating reconnaissance device, sa kailaliman ng dagat, walang the method find something deeper, unless it is the obvious energy fluctuation of a volcano that is like finding energy fluctuation of a vulkan. Haystack, sobrang hirap kung ordinaryong pambobomba lang, nakakabahala ang epekto. Sa wakas ay nagpakita si Tangwulan ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin na hindi rin niya kaya. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng pag-iimbestiga sa mga kondisyon ng seabed. Hanggat nariyan, naniniwala akong mararamdaman ko ito. Kapitan, ayusin mo ang isang kapsula para sa pagtakas para sa akin, ang submarino ay lumubog sa kailaliman ng seabed, at pagkatapos ay ilulunsad ang escape capsule. Lumabas ka, dapat sapat ang lakas upang ang kapsula ay mahukay sa seabed. Napatulala ang kapitan at tumitig sa kanya, paano ito gagana? Doormaster. Ang escape capsule ay isang beses na gamit. Kung lumutang ito sa espongha, wala itong problema. Maaari mong simulan ang pagtakas mag-isa. Kung libu-libong metro ang lalim sa ilalim ng dagat, ito ay sa putik at buhangin, huwag na nating pag-usapan kung paano mo ipinadala ang balita pabalik, kahit na malalim ang tubig, makakalabas ka ng tubig, kaya mo lang ilabas ang tubig sa sahig. Kung gusto natin itong iligtas, imposible. Sinabi ni Tangwulan ng walang pag-aalinlangan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sigurado ako. Hindi sapat ang presyon ng tubig para patayin ako. Natural lang na makakalabas ako. Gawin ang sinasabi ko, at sa parehong oras,
maging handa para sa 9th level Soul Guide. Cannonballs, kapag nakahanap na ako ng angkop na lokasyon para sa pambobomba, kikilos agad ako pagbalik ko. May gustong sabihin ang kapitan, ngunit hinawakan ni Lezengayo ang kanyang balikat, gawin mo lang ang sinabi ng Sect Master. Ang desisyon ng Sect Master ng limang Diyos ay maaaring mapanalunan, na wala sa kanya. Ang pisikal na fitness ni Tang Wulan ay sadyang hindi naiintindihan ng pangunawa ng mga ordinaryong tao. As partners lang, may alam sila. Ang presyon ng tubig na nakamamatay sa mga ordinaryong tao ay wala kay Tang Wulan. Walang alinlangan, kinailangan niyang umasa sa kanyang sariling makapangyarihang espiritual na kaharian ng espiritual na kapangyarihan upang makahanap ng puntong angkop para sa pambobomba. Ang presyon ng dagat ay mahusay, ngunit ang elemento ng tubig sa dagat ay din ang pinakamalakas. Sa pangangatawan ng anak ng kalikasan ni Tang Wulan, kasama ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, hangga't mayroong angkop na trigger point sa loob ng isang tiyak na saklaw, malaki ang posibilidad na mahanap niya ito. Ang kapitan ay tumingin sa mga ekspresyon ng ibang tao ng napakatahimik, at ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan ay hindi maiwasang magbago. Pakiramdam niya ay halos walang bulag na nagtiwala sa kanya ang mga kasamang ito ng Sect Master. Okay naman. Ang escape capsule ay isang metal cabin na may haba na halos 2 metro at 5 metro, tulad ng isang kapsula. May mga fixing device sa loob. Dahil sa proseso ng pagtakas, ang kapsula ay hindi may iwasang gamulong sa isang tiyak na antas, at dapat itong ayusin. Nakaalis na sina Exi at Holy Spirit Dauluo, at walang paraan para mak-contact sila sa ilalim ng tubig. Ngayon lang tayo maniniwala na kaya nilang magtagumpay. Gayun din, pagkatapos ni Exi, kailangan din niyang makipag-ugnayan sa submarino sa pamamagitan ng nakaraang escape capsule upang maipasa ang balita pabalik at tumugon sa kanya sa parehong oras. Narinig ko ang boses ng kapitan sa pamamagitan ng communication device sa escape capsule, nagsimulang bumaba ang submarino at sumisid ng malalim. Ang kasalukuyang lalim ay 1,800 metro. 1,900 metro. 2 kilometro. Ang pressure regulating device sa submarino ay sapat na mabuti, kaya hindi talaga maramdaman ni Tang Wulan ang anumang pagbabago dito. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay kalmado tulad ng tubig, at kusa niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ang lakas ng pag-iisip ng mga tao ay aktwal na nagbabago, mas magagalitin, mas nagkakagulo ang kapangyarihan ng pag-iisip, at mas mahinahon, mas mapayapa at nakokontrol ang kapangyarihang pangkaisipang mapapanatili. Pagkatapos lamang na maabot ang isang tiyak na antas ng espiritual na paglilinang, magkakaroon ng ganoong pag-unawa, walang alinlangan, si Tang Wulan ay ganito na ngayon. Ang lalim ng lugar na ito sa dagat ay humigit kumulang 3,000 metro. Tungkol sa lakas ng presyon ng tubig sa lalim na 3,000 metro, ipinaliwanag na ng kapitan ng detalyado kay Tang Wulan. Hihintayin siya ng submarino na bumalik sa malalim na dagat. Ang pinaka-ikinababahala ng kapitan ay ang prosesong ito ng pagbabalik. Si Tang Wulan ay napakakalma at mahinahon, siya ay may lubos na tiwala sa kanyang sarili. 2,800 metro, 2,900 metro, 3 kilometro. Ang kapsula ay handa ng ilunsad. Door, handa ka na ba? Nakarinig pa rin ng nag-aalangan na boses ang kapitan. Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, magsimula na tayo. Handa ng ilunsad, 3, 2, 1, ilunsad. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na biglang nanginag ang kapsula na kinaroroonan niya. Sa susunod na sandali, isang malakas na pagkabigla ang dumating, at ang buong kapsula ay nanginginig ng husto. Nararamdaman pa ni Tang Wulan ang isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng timbang. Ang prosesong ito ay napakaikli lamang. Sa isang poof, ang bilis ay bumaba ng husto, at naunawaan ni Tang Wulan na ang escape capsule ay bumulusok na sa buhangin. Ang espiritu ay condensed, at nararamdaman ko ang mga pagbabago sa paligid ko ng tahimik. Ang escape capsule ay napakahusay na selyado, kahit nasa malalim na dagat, maaari nitong pansamantalang ihiwalay ang panlabas na presyon, ngunit malinaw pa rin na nararamdaman ni Tang Wulan ang pagbabago-bago ng panlabas na elemento ng tubig. Ang espiritual na kapangyarihan ay pinakawalan, at ang elemento ng tubig sa labas ng mundo ay dahan-daang ipinaalam, at ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay mabilis na kumalat. Ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa ganitong antas ng malalim na dagat. Noong nag-practice siya kasama si Muya, 100 metro lang ang lalim nito. 3 kilometro, anong uri ng mundo ito? Talagang kakaiba ito. Sa ganitong pakiramdam, tahimik na naramdaman ni Tang Wulan ang lahat tungkol sa labas ng mundo. Mayroong maliit na hininga ng buhay, ngunit ang elemento ng tubig ay may malagkit na texture. Ang kapsula ng pagtakas ay nasa putik at buhangin, at ang presyon ng tubig na tinitiis nito ay medyo maliit. Kapag nagsimula pa ring lumitaw ang tunog ng langit-ngit, ang kapsula mismo ay inilulunsad patungo sa ibabaw ng tubig. Sa ganoong kalalim na sibed, kayang tiisin ang oras. Limitado. Hindi maaaring magpatuloy dito. Agad na gumawa ng desisyon si Tang Wulan, na hindi pa niya nabanggit sa kapitan. Ang loob ng kapsula ng pagtakas, pagkatapos ng lahat, ay may isang tiyak na antas ng paghihiwalay mula sa labas ng mundo,
na hindi nakakatulong sa paghahatid ng kanyang kapangyarihang pangkaisipan, at hindi rin ito nakakatulong sa kanyang induction ng elemento ng tubig. Igalaw ang pambungad na hawakan at buksan ang aparato ng proteksyon ng sabay. Huminga ng malalim si Tang Wulan, nag-imbak ng oxygen sa kanyang mga baga. Ang pagbubukas ng escape capsule ay hindi ganoon kadali, at ang kapsula ay napakalakas sa ilalim ng mabigat na presyon ng labas ng mundo. Isang gintong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, ang mga kaliskis ng Golden Dragon King ay lumitaw sa kanyang katawan, at ang kanyang mga braso ay biglang itinulak ang kapsula. Biglang hinay pa ng putik ni Dapang ang kanyang mukha, na natakpan siya sa isang iglap. Bilang karagdagan sa elemento ng tubig, mayroon ding isang malakas na elemento ng lupa na nakakaapekto sa kanyang katawan. Naramdaman na lang ni Tang Wulan na parang pinipigilan ang kanyang katawan ng mabigat na mecha. Isang pakiramdam ng inis at pang-aapi ay halos sumunod. Binago sa mga ordinaryong tao, ito ay nakamamatay sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, hindi siya isang ordinaryong tao. Ang core ng dragon sa katawan ay pumipintig, at ang likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng katawan ay hinimok, at ang kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ay bumulwak palabas, tinutulak ang katawan ni Tang Wulan palabas ng putik at buhangin. Pagkatapos mag-drill mula sa putik at buhangin, ang presyon ay hindi bumaba ngunit tumaas, at si Tang Wulan ay naramdaman na ang kanyang katawan ay nakakulong. May kadiliman sa buong paligid, walang anumang kislap ng liwanag, na para bang pumapasok sa isang madilim na mundo. May isa pang pakiramdam ng pagbabalik sa katawan ng ina. Pinisil ng napakalaking presyon ng tubig ang kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang si Tang Wulan mismo ay nagpakawalan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang lumaban. Pinahintulutan ng makapangyarihang Golden Dragon King bloodline ang kanyang katawan na malayang gumalaw sa ilalim ng ganoong pressure. Biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Tang Wulan sa sandaling ito. Anumang bagay tulad ng gravity chamber ay tila walang kabuluhan sa sandaling ito. Ang epekto ng presyon sa ilalim ng dagat ay higit na lumampas sa gravity. Kung makapag-practice ka sa ganitong klaseng lugar, mukhang magandang pagpipilian. Sa malalim na dagat, mahirap gumalaw ng 1 pulgada, ngunit ang napakayamang elemental na pagbabago-bagong ito ay talagang hindi magagamit sa labas ng mundo. Bukod dito, kapag mas nasa ilalim ng pressure na ito, mas maganda ang nakapagpapasigla na epekto sa sariling potensyal. Marahil, kapag mayroon akong oras sa hinaharap, maaari ko talagang subukang magtanim dito. Ang pag-iisip na ito ay pumasok sa kanyang isipan, at nagsimulang ilabas ni Tang Wulan ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip upang makipag-usap sa mga elemento ng tubig sa paligid. Ang elemento ng tubig mismo ay malambot, ngunit kapag sila ay naging malapot sa malalim na dagat, sila ay ganap na naiiba. Bilang karagdagan sa orihinal na lambot, mayroong isang pakiramdam ng kamahalan. Ang unang bagay na kailangang gawin ni Tang Wulan ay kumpletuhin ang komunikasyon sa mga nakapalibot na elemento ng tubig, kung hindi, sa ilalim ng ganoong kabigat na presyon, ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi makakaabot ng malayo. Ang pagpapakawala ng espiritual na kapangyarihan, kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot na sa espiritual na kaharian, nang kakalabas pa lamang niya ng kanyang espiritual na kapangyarihan, malinaw pa rin niyang nararamdaman na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay labis na inapi. Para sa kanya, isang tagalabas, ang malalim na dagat ay mayaman. Ang elemento ng tubig ay ipinanganak na may pakiramdam ng pagtanggi. Pagtatiboy sa akin. Isang bilog ng mga spirit ring ang pinakawalan mula sa katawan ni Tang Wulan, sa wakas ay nagpapaliwanag sa paligid ng dagat. Walang kitang-kitang liwanag sa ibabaw ng itim na singsing ng espiritu, at hindi ito malinaw na makikita sa malalim na dagat. Ang pinaka-nakakasilaw ay ang green gold spirit ring ng anak ng kalikasan at ang orange golden spirit ring na ibinigay ni Kilo Tulip. Ang espiritong singsing ng anak ng kalikasan ay nagningning ng maliwanag, at ang malambot na natural na aura ay pinakawalan palabas. Tamang-tama, nang ang hininga ng anak ng kalikasan na ito ay pinakawalan, biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang presyon ng nakapalibot na mga elemento ng tubig sa kanya ay hamina. Sa tuwa, dali-dali niyang kinokontrol ang kanyang mental power para palabasin ito sa lahat ng direksyon, at nagsimulang mag-explore. Ngunit nalaman niya na kahit na ang nakapaligid na elemento ng tubig ay nabawasan ang pakiramdam ng pagtanggi sa kanya, ang kanyang pakiramdam ng ketolusan ay hindi masyadong tumaas. Ang lakas ng pag-iisip ay kumakalat lamang sa layo na halos kilometro, at may pakiramdam ng panghihina sa pag-follow up. Kung ikukumpara sa lupa, ito ay masyadong malayo. Ano ang silbi ng makapag-explore lang ng mga kilometro? Isa pa, hindi pa niya ginagalugad ang lalim ng seabed. Kung ito ay isa katuparan, tiyak na paghihigpitan ito ng mas matindi. Nabigo ang anak ng kalikasan sa malalim na dagat na ito. Ang pagkakaugnay ng mga elemento ay malinaw na hindi kasing ganda ng sa lupa. Nasanay na siya sa plane attachment pero hindi niya alam kung bakit, sa malalim na dagat na ito, parang nawala sa kanya ang plane attachment. Paano kaya ito? Kung ito ang kaso, imposibleng maging matagumpay ang sariling paggalugad, lalo pa ang paghahanap ng angkop na explosion point. Medyo malaki ang problemang ito.
Patuloy na pinakilos ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kapangyarihan, sinusubukang pukawin ang kapangyarihan ng anak ng kalikasan ng isang hakbang palapit, upang makita kung maaari niyang dagdagan ang kanyang kaugnayan sa mga elemento ng tubig sa paligid, at kasabay nito, tinawag din niya ang Chiluo Tulip sa kanyang puso. Para sa kapangyarihan ng kalikasan, ito ang tunay na encyclopedia. Master, hindi ko mapigilan. Biglang naramdaman ni Chiluo Tulip ang sitwasyon ni Tang Wulan sa oras na ito. Mukhang nabigo ang aking anak ng kalikasan sa ilalim ng dagat. May kahina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Chiluo Tulip parang. Ngunit hindi ko alam ang dahilan. Sinasabing ikaw ang pag-iral na pinapabor ng eroplano, at ang pabor na ito ay hindi nawala, at ang kapangyarihan ng anak ng kalikasan ay naruroon. Hindi ka dapat isama ng dagat. Gayunpaman, kahit na para sa buong Daolo Star, at maging sa buong eroplano, ang dagat ay talagang higit na sumasaklaw sa buong planeta kaysa sa 70% na likas na ibabaw nito. Lugar, at nasa dagat. Ang iyong anak ng kalikasan ay higit na nagpapakilos sa mga anyo ng buhay sa dagat, at ang mga halaman ay mabubuhay lamang sa mas mababaw na tubig ang malalim na dagat na kahit ang Panginoon ng eroplano ay hindi makikinig sa paglilipat. May kahina-hinalang tanong ni Tang Wulan, posible ba? Sinabi ni Chiluo Tulip, oo. Nakalimutan mo ba? 20,000 taon na ang nakalilipas, ang nagtatag ng Tang Sect, ang iyong ninuno na si Tang San, ay ang taong unang nakatuklas sa atin na may 2 mata ng yelo at apoy. Ang natapos niya sa wakas ay hindi ang Diyos ng dagat. Paninirang puri. Pinaghihinalaan ko na ang dagat na ito ay hindi apektado ng Panginoon ng eroplano, at maaaring hindi ito nauugnay sa lahat ng plano ng si God. Lumaban sa tunay na Diyos, marahil ay ang si God ang unang pumipigil sa dagat, hayaan ang kapangyarihan ng Panginoon ng mga eroplano na hindi tumagos. Ito lamang ang naiisip ko ngayon. Kung may makakakita sa ekspresyon ni Tang Wulan sa oras na ito, tiyak na makikita niya na ang kanyang ekspresyon ay naging napakayaman. Si God Tang San, di ba biological father niya yun? Ang Old Tang, 1,000 Years of Bai yun, at ang serye ng mga pangyayari ay lahat ay nagpatunay na lahat ng nakita niya sa espiritual na mundo ay dapat totoo. Kung ganoon, hindi lang ako anak ng kalikasan, kundi anak din ng si God. Ang anak ng kalikasan ay hindi madaling gamitin, kaya iniisip ko kung ang aking pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos ng dagat ay kapakipakinabang pa rin. Ngunit, paano ko dapat pakilusan ang kapangyarihang iniwan ng aking ama para makuha ko ang pagkilala sa dagat? Sa hindi malay, nilulubog niya ang kanyang espiritu sa sarili niyang dagat ng espiritu. Malinaw niyang naalala na bago umalis ang kanyang ama, may iniwan siya sa kanyang espiritual na dagat. Hindi alam ni Tang Wulan kung ano yun, ngunit naunawaan niya na ito ay isang bagay na lubhang kapakipakinabang sa kanya. Ang dagat ng espiritu ay isang makinang na gininto ang kulay, tahimik na hinanap ito ni Tang Wulan, at hindi nagtagal ay natuklasan niya na mayroong isang sinag ng liwanag na lumulutang sa ibabaw ng dagat ng espiritu. Ang kamalayan ay pinaliit, at ang Hanhai Chen-kun na kristal ang nakuha ko mula sa matanda, ngunit ang dating asul na Hanhai Chen-kun na kristal ay naging isang makinang na ginto. Sa ibabaw ng kristal, lumitaw ang isang rune, at ang rune ay nasa anyo ng isang gintong trident. Ito ay napukaw ni Tang Wulan ang espiritual na kapangyarihan, at ang kanyang kamalayan ay napako sa Golden Trident rune. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang kaunting hagong sa dagat ng kanyang espiritu. Ang paghiging ay parang panginginig mula sa Golden Trident rune, napakagaan, at ang tunog ay napakaliit. Gayunpaman, sa paglitaw ng hagong tunog na ito, naramdaman lamang ni Tang Wulan na kumukulo ang kanyang buong espiritual na dagat. Ang buong espiritual na dagat ay parang tunay na dagat. Ito ay magulong sa isang iglap, na may mga gintong alon na tumataas sa itaas ng mga alon, at malalaking alon na kumakalat palabas. Ang mas kakaiba ay nakita ni Tang Wulan ang kanyang sarili. Sa dagat ng espiritu, biglang nagkaroon ng sariling projection, nakabitin doon, tulad ng kanyang katawan na nakabitin sa malalim na dagat. Ang kaibahan lang ay nang makita ni Tang Wulan ang kanyang sarili sa oras na ito, may gintong trident pattern sa kanyang noo. Ang gininto ang trident, ang maalamat na sandata ng Diyos ng dagat. Ito ba ay iniwan sa kanya ng kanyang ama? Tandang-tanda pa rin niya na noong kaharap si Halosa ng Pluto Daolo noong araw na iyon, minsang sinabi ni Halosa na nasa kanya ang dugo ng Diyos, kaya hindi direktang magtagumpay si Halosa noong panahong iyon. Sa sandaling ito, nakita ang Golden Trident rune na lumilitaw sa kanyang noo gamit ang kanyang sariling mga mata, ang puso ni Tang Wulan ay unang puno ng pananabik. Dahil ang isang hakbang na ito ay nagpatunay na mayroon talaga siyang makadiyos na ama. Mula pagkabata, ang tanging ama sa kanyang puso ay si Tang Qinan, at itinuring siya ni Tang Qinan bilang kanyang sarili. Biglang may biological father. Hindi siya masyadong komportable dito. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ng kanyang biolohikal na ama ang tungkol sa kanyang mga paghihirap, iniligtas niya ang kanyang mga magulang na umampon at hindi nagligtas ng pagsisikap na mag-iwan ng isang bagay para sa kanyang sarili. Paanong hindi siya magagalaw sa puso niya? Hindi siya ang uri ng kabataan na puno ng paghihimagsik. Ito ay dahil sa napakarami at napakaraming bagay ang kanyang naranasan, kaya mas naiintindihan niya na maraming kahirapan sa mundong ito, at kung gaano kahirap maging isang biolohikal na ama na sinisiraan ng Diyos.
Iniwan niya ito ng mag-isa, kaya hindi niya kinasusuklaman si Tang San. Siya ay nagkaroon lamang ng mga inaasahan para sa kanyang biolohikal na mga magulang. Sa sandaling ito, nang makita niya ang Golden Trident Rune na iniwan ng kanyang biolohikal na ama, sa kaibuturan ng kanyang puso, tanging gumagalaw at malalim na pag-iisip ang lumabas. Isang araw, kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap sila pabalik. Sa oras na iyon, makakasama kong muli bilang isang pamilya. Ang pattern ng gintong liwanag ay kumalat mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang pattern ng trident sa kanyang noo ay puno ng walang katapusang kamahalan. Nagsimula na ring lumitaw ang mga kakaibang pagbabago. Ang katawan na orihinal na dinadala ang mabigat na presyon ay biglang gumaan, at ang lahat ng presyon ng tubig ay nawala ng walang bakas. Binuksan din ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay isang light blue light mask na lumalabas sa kanyang katawan. Ang higit na nakapagparamdam sa kanya ay dahil sa kawalan ng anumang liwanag sa malalim na dagat, ang kanyang mga mata ay biglang makakaabot sa mas malayo, at nakakakita ng mas malalayong lugar. Para bang ang buong karagatan ay naging isang malaking asul na kristal. Ang dating pagtanggi at pamimilit ay matagal nang nawala. Sa halip, ang mga bata mula sa dagat ang tumatawag sa kanilang mga ina, puno ng kalakip. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Tang Wulan na siya ay naging bahagi ng karagatan, at hindi na niya kailangang gawin ang anumang bagay na sadyang. Ang mga iniisip sa kanyang isipan ay mabilis na umabot sa malayo. Natakpan niya ang daan-daang milya sa isang iglap, at kahit sa isip niya, madali niyang naipakita ang ibabaw ng dagat na libu-libong metro sa ibabaw nito. Noong una, ang pag-asa ni Tang Wulan ay ang espiritual na kapangyarihan lamang ng kanyang espiritual na kaharian, ngunit ngayon ay tila sa karagatang ito, ang nararamdaman niya ay higit na higit sa saklaw ng espiritual na kapangyarihan na maaaring tuklasin. Ang buong karagatan ay tila naging kanyang nasasakupan sa oras na ito, at lahat ng bagay dito ay parang isang braso. Biglang nagkaroon ng ideya si Tang Wulan sa kanyang isipan. Kung narito ang kanyang ama, malamang na hindi na niya kailangan ng anumang armas para harapin ang Federal Fleet. Hanggat siya ang nagutos sa dagat, ito ay sapat na upang pahirapan ang Federal Fleet. Siyempre hindi niya magagawa yun, pero at least dito, sobra, at parang nagagawa niya sa maliit na lugar ng karagatan. Mabilis na lumawak ang kanyang pag-iisip, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang lugar na mas malayo, na ginagabayan ng dagat ng kalayaan, nakita niya ang nais niyang makita. Ang mga barko na tila mga higanteng hayop na bakal ay dahan-daang sumusulong, na naglalabas ng mga puting linya ng tubig sa likuran nila. Mayroong higit sa 100 malalaki at katamtamang laki ng mga barko, na nahahati sa 3 grupo ng mothership sa hugis ng isang produkto. Ang 3 mothership ay napakalaki, na may isang advanced na soul guidance fighter na nakadaong sa kanila. Sa paligid ng bawat mothership, ang battleship lamang ay napapalibutan ng higit sa 4 na higanteng mothership, at mayroong kasing dami ng 8 battleship sa tabi ng nangungunang higanteng mothership. Iyon ay dapat ang Poseidon Fleet. Ang armada ng Poseidon ni Hanhai Daoluo Chen Xingji. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Tang Wulan ng napakagandang tanawin, at ang kanyang puso ay agad na puno ng pagkabigla. Ito ang kapangyarihan ng makabagong teknolohiya. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Federation. May liwanag na nagbabadya sa ibabaw ng mothership, ito ay isang soul guidance shield na maaaring mabuksan anumang oras, at mapoprotektahan nito ang behemoth na ito sa loob nito. Ang mas nakakatakot, may iba pang mga bagay. Nakita ni Tang Wulan ang maraming malalalim na nguso sa mothership, na lahat ay napakalaki sa kalibre. Ito ay hindi isang fixed-installed soul-guided artillery shell, ngunit ang pinaka-advanced na Sigod-type soul-guided artillery sa Federation. Ang ganitong uri ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa ay maaaring direktang gumuhit ng mga elemento ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng magic array na ginagabayan ng kaluluwa para sa paglilinis, at pagkatapos ay gawin itong isang sandata sa pag-atake at ilunsad ito. Ang kapangyarihan ng pinakamalaking Poseidon-level soul-guided artillery ay humigit kumulang katumbas ng mapanirang kapangyarihan ng isang fixed-mounted soul-guided artillery shell mula level 6 hanggang level 7. Ngunit ang nakakatakot ay ang bagay na ito ay nagmula sa dagat, halos walang katapusan. Ito ang lahat ng kumpiyansa ng ekspedisyon ng Federation Army. Masasabing isa itong invincible fleet sa itaas ng Daoluo Star. Ito ay tiyak dahil ang Federation ay nag-iisip na ito ay may kapangyarihan sa pakikipaglaban upang tumawid sa buong planeta, hindi ito nag-atubiling magpasya na ilunsad ang digmaang ito, upang pag-isahin ang buong planeta. Nakita ang lahat sa kanyang mga mata, na kumpirma nito ang hatol ng kapitan ng submarino na talagang ang Federal Fleet ang darating, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi ko lang alam kung naibalik na ni XCXC ang balita ngayon. Sa sandaling ito, bigla, naramdaman ni Tang Wulan na may mga pagbabagong naganap sa isa sa mga barkong pandigma. Sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng elemento ng tubig, malinaw niyang naramdaman na ang barkong pandigma ay nagpapalapot ng enerhiya. Kaagad pagkatapos, isang baril ng hukbong dagat sa harapan ng barkong pandigma ay biglang kumislap at umugang. Isang grupo ng mga dilaw na energy projectiles ang sumambulat, bumaril sa malayong hangin. Hindi, si XCXC ay natuklasan, tama ba? Hindi gaanong pinag-aralan ni Tang Wulan ang mga sandata na ito na parang barko,
ngunit sa pagpunta dito sa pagkakataong ito, paminsan-minsan ay naririnig niya ang kapitan ng submarino ng Tangmen na nagbigay ng isang tiyak na pagsasalaysay. Yung yellow cannonball parang concussion cannon. Ang concussion gun ay tinatawag ding jamming gun, na karaniwang nakakasagabal sa iba't ibang detection wave. Sa pamamagitan ng shock ng espasyo upang makabuo ng isang malakas na shockwave upang maging sanhi ng isang epekto. Sa pangkalahatan, ang concussion gun ay ginagamit sa mga labanan sa dagat upang maapektuhan ang radar ng kalaban upang mailock ang sarili nito. Sa oras na ito, walang labanan sa dagat, at ang concussion gun ay biglang inilunsad, syempre ito ay nakatutok. Ang bola ng liwanag ay sumabog, at sa isang iglap, ang dilaw na liwanag ay sumasakop sa saklaw ng libu-libong metro ang lapad. Malabong makita ang isang dilaw na ilaw na kurtina na lumilitaw sa hangin. Isang figure, tulad ng isang maliit na itim na tuldok, ang lumitaw sa loob ng liwanag na kurtinang ito at direktang bumagsak pababa. Si XCXC ay labis na nanlumo sa oras na ito. Kanina pa siya nagtatago sa kawalan, at pagkatapos na matuklasan ang tatlong malalaking fleet sa kanyang harapan, agad siyang nagpadala ng senyales sa Holy Spirit Dauluo ng walang pag-aalinlangan. Sa orihinal, hindi siya natatakot na matuklasan na may kakayahan sa espiritu ng dragon ng oras at espasyo. Ang tatlong pangunahing fleets ay hindi makita ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, nang magpadala siya ng signal sa Holy Spirit Dauluo, isang signal wave ang nabuo, na agad na nahuli ng battleship ng Poseidon Fleet. Bilang ang pinakapiling fleet ng Federation, ang Poseidon Fleet ay ang direktang puwersa ng Lord of the Temple of War. Ito ay hindi lamang mahusay na kagamitan, ngunit mayroon ding mayamang karanasan sa labanan. Sa madaling salita, kahit na ang iba pang dalawang fleet ay magdagdag, maaaring hindi nila ito magagawang makipagkompetensya. Ang barkong pandigma ay naglunsad ng isang shock bomb ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis kaya nagkaroon lamang ng oras si XCXC na ilabas ang kanyang sandata sa labanan, at naapektuhan ng shock bomb. Sa sandaling ito, ang kanyang utak ay humuhuni, at siya lamang ang nakaramdam ng panginginig saan man sa kanyang katawan. Siya ay direktang kumilos sa loob ng concussion range ng concussion bomb, at nagmamadaling pinakilos ang kanyang espiritong kapangyarihan upang ayusin ang kanyang sarili. Ang isang concussion bomb ay hindi sapat upang talagang masaktan siya, ngunit nakita niya na ang muso ng battleship ay muling naglabas ng ilang sinag ng liwanag. Ang ilang mga sinag ng liwanag ay hamarang sa ruta ng kanyang pagkahulog at umiwas. Ang mas nakakatakot ay pagkatapos na sumabog ang mga sinag ng liwanag na ito, naging malaking lambat ng liwanag ang mga ito at direktang binalot siya. Saluhin ng bomba. Ito ay isang catcher na dinisenyo ng Federation para mahuli ang malalaking si Spirit Beast. Hindi banggitin ng mga tao, kahit na ang 10,000 taong kaluluwang hayop ay halos hindi makalaban sa mga nahuli na bomba ng mga barkong pandigma. Sa oras na ito, sa ilalim ng impluwensya ng shock bomb, si XCXC ay mas walang magawa. Depressed siya. Alam niyang masyado pa siyang mayabang. Kung naging maingat siya sa simula at nakipag-ugnayan sa Holy Spirit Dauluo sa malayo, wala talagang mangyayaring ganito. Kapag nahuli na ng capture bomb, tapos talagang nagiging chopping board at pwedeng katayin. Talagang nakaharap sa isang behemoth gaya ng Federal Fleet, lubos niyang naunawaan kung gaano kakilakilabot ang modernong teknolohiya at kung gaano kalakas ang Federal War Machine. Isang soul guidance mecha ang nabaril mula sa battleship, at ang ulo ay isang black class na mecha. Kapag nakumpleto na ng capture bomb ang control kay XCXC, ang susunod na hakbang ay ang direktang makuha ng mecha sa kanya, at upang putulin ang kanyang pagtutol. Sa kritikal na sandali, ipinakita ni XCXC ang makapangyarihang katangian ng Shrek 7 Devils mismo. Kinagat ang dulo ng kanyang dila bigla, bumulwak ang espiritu ng kapangyarihan sa kanyang katawan, nanginginig ang kanyang katawan, ang ikapitong singsing ng espiritu ay kumikinang, ang tunay na katawan ng martial soul, ang dragon ng oras at espasyo. Hindi pa kumpletong set ang 3-character battle armor ni XCXC. Sa katunayan, sa buong Shrek 7 Devils, tanging si Yuanan Yahui, Ye Xinglan at Tang Wulan ang kumpletong set. Ang susunod na makumpleto ang kumpletong set ay sina Xu Xiaoyan at Le Zhengguo, dahil sina XCXC at Xu Lizi ay magkasintahan ni Yuanan Yahui at Ye Xinglan, ayon sa pagkakasunod-sunod, ang dalawang anak na babae ay nagkaroon ng ganitong kaayusan. Sa makatuwid, ang 3-character battle armor ni XCXC ay 70% na lamang, at natural na walang domain. Sa oras na ito, tanging ang tunay na katawan ng Wan ang maaasahan. Ang dragon ng oras at espasyo ay mukhang kakaiba, tulad ng isang dragon na parang ahas, ang mga pakpak sa likod ay transparent, at ang katawan ay mas maliit kaysa sa karaniwang dragon. Kahit na ito ay ang tunay na katawan ng Wan, ang haba ay 3 metro lamang ang layo, ngunit ito ang buong katawan ay ipinakita bilang isang translucent na hugis, ang liwanag sa ibabaw ay nagbabadya, at isang patong ng ilusyon at anino ang lumilitaw. Ang katawan ng martial spirit ay pinakawalan, at ang mga side effect ng concussion bomb ay makabuluhang nabawasan. Niyugyug ni XCXC ang kanyang katawan, nag-shuttle sa kawalan, at agad na gumamit ng espasyo para umiwas at mag-drill palabas ng capture net. Sa labas ng saklaw ng catching net, hindi siya nagdalawang isip na sumisid sa kalawakan at tumakas.
Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang lakas ng Federal Fleet. Apat na magkasunod na dagandong ang halos sabay na lumitaw, at apat na shock bomb ang sumabog hindi kalayuan sa kanya. Tatakas na sana siya sa kalawakan, ngunit naramdaman niya na ang espasyo ay marahas na nanginginig. Kung sa pilitan siyang tumakas, baka mapunit siya ng mga bitek sa espasyo. Sa mga piraso. Mula sa isang visual na pananaw, nang ang Dragon Eye of the Sky ay tatakas na sa kalawakan, bigla itong tumalbog at muling lumitaw sa himpapawid. Namamanhid ang kanyang anit, at agad na naramdaman ni Xe ang mas maraming enerhiyang nakakulong sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na parang karayom ay nagpaunawa sa kanya na ang pag-atake ay dapat na makapagbanta sa kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at sa ilusyon, siya ay nag-transform sa tatlong ilaw at anino sa hangin ng sunod-sunod, at ang tatlong Time Space Dragon ay sabay na lumitaw sa hangin, habang umiiwas sa iba't ibang direksyon. Sa paghahanda, kasama ang katotohanan na siya ay nasa estado ng tunay na katawan, ang epekto ng shock bomb sa kanya ay minimal. Dose-dosen ang mga sinag ng liwanag ang dumaan sa himpapawid, tumpak na tumama sa dragon ng oras at espasyo, ngunit ang tatlong dragon ng oras at espasyo ay naging ilusyon sa parehong oras. Gitna. Subukang muli ang Void Shuttle. Boom, boom, boom. May ilang mga dagandong pa, at muling sumabog ang concussion bomb. Lihim na nagmura si Xe sa kanyang puso, hindi ito paraan para mabuhay. Hindi bababa sa 15 mecha ang nakapaligid sa kanila, at ang mga black level na mecha sa harap ay nagniningning, tulad ng isang hedgehog, na patuloy na nagsaspray ng mga alon ng labis na tumatagos na pag-atake. Ang figure ni Xe ay umiikot-ikot sa hangin, tulad ng isang isda na lumalangoy, ang kanyang katawan ay patuloy na nagniningning ng sunod-sunod, at ang ilusyon na figure ay nagsasapawan, upang hindi makuha ng kabilang partido ang kanyang figure. Wala ring kinalaman sa kanya ang black level na mecha. Pakiramdam niya ay walang nilalang, kahit anong pag-atake ng kalaban, madali niya itong naiwasan. Ngunit sa limitasyon ng mga concussion bomb, ang kanyang kakayahang mag-shuttle sa kalawakan ay hindi kailanman ginamit. Sa oras na ito, masasabing hiwalay na siya at walang magawa. Alam niya na ang submarino ay nasa malalim na dagat, at hindi niya maipasa ang signal, kaya natural na hindi siya makahingi ng tulong. Ang tanging maaasahan mo ay ang iyong sarili. Paano gawin? Huwag hayaang mahuli ito ng kabilang partido. Kung hindi, malamang na malik ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan mong magmadaling lumabas. Naunawaan ni Xe na bagamat malakas ang kanyang mga kakayahan, kung dumating ang ilang may titulong level powerhouses, gaano man siya makatakbo, hindi siya makakatakas sa kontrol ng iba. Kinakailangan na samantalahin ang katotohanan na ang armada ay hindi nagbigay ng sapat na pansin dito, at hindi nito pinakilos ang makapangyarihang pag-iral ng mga individual na dumating, bago magkaroon ng pagkakataon. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin bigla, at ang dragon ng oras at kalawakan ay yumanig sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, buo niyang pinaghiwalay ang anim na figure, at ang anim na figure ay naging ilusyon sa kalagitnaan ng hangin ng sabay. Kasabay nito, lumipad ito sa iba't ibang direksyon, at sa himpapawid, anim na baluktot na ilaw at anino na lamang ang natitira, at ang pangunahing katawan ay hindi na nakikita. Ito ang invisibility na minana mula sa Shadow Dragon Dagger at ang buong kooperasyon ng Time and Space Dragon. Kahit na ang Soul Power Detecting Soul Guidance Device ay hindi makakagawa ng mga tumpak na paghuhusga tungkol sa sarili nito sa sitwasyong ito. Hanggat mayroong isang figure sa labas ng hanay ng concussion bomb, pagkatapos ay matagumpay siyang makakatakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, nangyari ang isang bagay na nagpadesperada kay Xe. Sinabayan ng sunod-sunod na dagandong na parang kulog, hindi bababa sa 10 concussion bomb ang sumabog sa hangin, na naglalabas ng malaki at malaking halo. Aisil ang lahat ng lugar kung nasaan siya. Hindi lamang iyon, ngunit isang malamig na boses ang sumunod, gusto mong tumakbo. Saan tatakbo? Ang tunog ay malapit sa kamay, ang hangin ay tila biglang nagyelo, ang temperatura sa paligid ay bumaba ng husto, at ang anim na figure ni Xe ay naging stagnant sa parehong oras. Sa kalangitan, ang malalaki at malalaking snowflake ay lumipad sa paligid, at ang kanyang katawan ay tila kaakit-akit, at lahat ng mga snowflake ay natural na nakakabit sa kanyang anim na figure. Ang snowflake mismo ay magaan at kumikislap, at walang anumang malakas na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit ang nakakatakot ay mayroong napakalakas na lamig sa snowflake. Ang dagat ay ang mundo ng mga elemento ng tubig. Sa ganoong lugar, talagang simple ang pag-condense ng mga snowflake. Ice Attribute, Control Spirit Master, na may pamagat na Daoluo. Ang mga kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Xe, at naunawaan niya na maaaring siya ay nasa malubhang problema. Ang anim na figure ay agad na nagsanib sa isa, muling pinagsama sa isang entity, upang maiwasan ang nakakalat na katawan na matakpan ng mas maraming snowflake. Sa langit, mayroon ng nyebe sa langit. Nang siya ay nasa kanyang sariling anyo, ang mga snowflake na ito ay biglang nagkaroon ng malaking hugis whirlpool, tumangay patungo sa kanya, nakasentro sa kanyang katawan, na ginawa siyang hindi nakikita. Tapos na.
Nanlumo ang puso ni Exe. Hindi niya inaasahan na, sa kakayahan ng dragon ng oras at espasyo, kaya lang hindi siya makatakas kahit sandali. Isang figure ang lumitaw sa himpapawid sa hindi kalayuan. Ang taong ito ay nakasuot ng uniforme ng militar, na may nakasabit na bituin sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Ang tuwid na uniforme ng militar ay nagdulot sa kanya ng dagdag na momentum. Pagtingin sa edad na mahigit 40, kumikislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ang Diyos ng Yelo at Nyebe ng 18 Diyos ng Digmaan. Siya ang Master ng Yelo at Nyebe. Kabilang sa 18 Diyos ng Digmaan sa Templo ng Digmaan, mayroong 3 mga Masters ng Espiritu ng Digmaan ng sistema ng kontrol. Isa siya sa kanila. Siya ang pinakamagaling sa range control. Kapag halos lahat ng kalaban ay nakaharap sa kanya, maaari lamang silang mawalan ng pag-asa sa huli. Siya ay lalo na mahusay sa pakikitungo sa lahat ng mga uri ng maliksi Espiritu Digma Masters, at may isang malakas na kakayahan upang hatulan. Ang snowstorm na lumitaw sa hangin sa oras na ito ay ang kanyang pinakamahusay na paraan ng pagkontrol, na sumasakop sa isang malaking lugar. Ngayon ang especially iyan na ito ay talagang medyo magulo. Magaling siyang tumakas sa ere. Ang mga concussion bomb ay hindi mura. Lahat sila ay pag-aari ng Poseidon Legion. Nakapagputok na sila ng mahigit 20 piraso, at hindi pa nila naibagsak ang kalaban, kaya siya na mismo ang bumaril. Kahit gaano kakatuso, imposibleng makatakas sa aking palad. Ang asul na yelo sa kanyang mga mata ay naging mas malakas, at ang kanyang bagyo ng yelo ay ganap na pinakawalan, at mayroon siyang kakayahan na harangan ang espasyo sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Biglang bumangon ang asul na halo mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang asul na halo na ito ay biglang lumitaw, na direktang tumataas mula sa ibabaw ng dagat. Si Exe, na naging desperado, ay biglang naramdaman na ang lamig sa paligid ng kanyang katawan ay biglang bumaba ng matindi, at ang mga snowflake na nagselyo sa lahat ng kanyang pag-iwas at nahayag ay biglang natunaw tulad ng isang nakakapasong araw. Sa dagat, isang pamilyar na boses ang sumunod sa kanyang tenga. Tuwang-tuwa si Exe, at halos hindi siya nagdalawang isip na samantalahin ang panandaliang pagkakataong ito upang i-flash ang kanyang anyo, na parang kanyan sa dagat. Anong nangyari? Sa sandaling nanatili ang Ice and Snow War God, ang kanyang subconscious na kanang kamay ay nakaturo patungo sa espongha. Isang liwanag ng matinding lamig ang humabol kay Exe. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking alon ang biglang lumitaw sa dagat. Ang malaking alon na ito ay biglang lumitaw sa kalmadong dagat. Direkta nitong nilamon ang katawan ni Exe, at pagkatapos ay bigla siyang kinaladkad papunta sa dagat. Ang pag-atake ng Ice and Snow God of War ay nahulog sa bakanteng espasyo. Hanapin. Nakalock ang deep sea torpedo. Nang makitang wala na sa kontrol ang isda sa kanyang kamay, nagalit ang Diyos ng Yelo at Nyebe at agad na nagutos sa pamamagitan ng military communicator na dala niya. Ang underwater sonar at radar ay ganap na naka-on, at ang thermal energy detector at ang soul power detection soul guide ay ganap na naka-on para maghanap pababa. Ang kakaiba ay kapag ang lahat ng mga paggalugad ay nagbukas, walang natuklasan. Ang figurang lumitaw kanina ay tila tuluyang nilamon ng dagat, walang iniwang bakas. Paano kaya ito? Matapos matanggap ng Ice and Snow God of War ang pagbabalik mula sa kanyang mga nasasakupan, napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Nakaharap niya ang mas maliksi na uri ng pag-atake ng mga War Spirit Master sa kanyang buhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng sitwasyon tulad ngayon. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang mga alon ay malinaw na hindi ang kakayahan ng maliksi na uri ng pag-atake ng Spirit War Master, kaya tila may isang tao sa ilalim ng tubig na sasalubong sa kanya. Ang taong ito ay talagang kayang kontrolin ang kapangyarihan ng dagat sa isang tiyak na lawak. Mula sa Star Luo Empire. Bagamat matutuklasan ito ng Star Luo Empire maaga o huli, at walang pakialam ang Federal Fleet, paano naman ang pagtuklas? Ngunit sa paglaon na ito ay natuklasan, ang digmaan ay walang alinlangan na magiging mas mura. Lalo na nang makita ang especially iyan na dumulas mula sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang Ice and Snow God of War ay medyo bigo pa rin. Bumalik ka. May expert. Isang mahinang boses ang narinig sa communicator. Nang marinig ang boses na ito, ang galit sa mukha ng Ice and Snow War God ay agad na napalitan ng respeto, at magalang na sinabi, "Oo." Hindi siya lumipad pabalik sa barkong pandigma kung saan siya responsable, ngunit lumipad patungo sa pinakamalaking mothership sa gitna. Ang maskara sa ibabaw ng mothership ay kumikislap, nag-iwan ng bakante, na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na lumipad. Ang Diyos ng Yelo at Nyebe ay direktang dumating sa punong tanggapan ng 3 hukbo. Magulat. Nakatayo sa labas ng pinto, sumigaw agad siya. "Pumasok ka." Isang payapang boses ang narinig. Noon lamang pumasok ang Ice and Snow War God, lumapit sa matandang lalaki na may 3 pangkalahatang bituin na nakasabit sa kanyang mga balikat, at nagbigay ng isang misla na pagsaludo sa militar. "Hall Master, ang mga nasasakupan ay walang kakayahan at nabigong mahuli ang langaw na iyon." Nang sabihin niya ito, ang mga mata ng Ice and Snow War God ay medyo hindi mapakali. Kumaway ng kamay si Hanhai Daoluo Shenzinji,
huwag kang sisihin, malaki ang tulong ng kabilang partido. Hindi inaasahan na hindi alam ng Star Luo Empire kung kailan magkakaroon ng ganoong kakayahan na tao. Anong ibig mong sabihin? Hindi siguradong tanong ng Ice and Snow God of War. Sinabi ni Chen Xinji, hindi ko naramdaman kung sino ang tumugon sa kanya, ngunit noong hinahanap lang ito ng aking espiritual na kapangyarihan, nilabanan ako ng karagatan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Ano? Bulalas ng Ice and Snow God of War. Siya ay bulag na sumamba sa Lord of the God of War Temple, si Hanhai Daoluo. Mula sa araw na sumali siya sa Templo ng Digmaan, si Hanhai Daoluo ang kanyang idolo. Wala sa kanila. Alam niya kung gaano kalakas si Hanhai Daoluo, at ang kanyang martial spirit ay si Hanhai. Ito ang mana ng si Daoluo, at mayroon itong super affinity para sa dagat. Masasabing bagaman ang Hanhai Daoluo mismo ay hindi pa umabot sa antas ng Maladyos, ito ay isang manipis na linya lamang ang pagitan. At kung ang larangan ng digmaan ay nasa ibabaw ng dagat, kahit na ang powerhouse sa quasi-god level ay maaaring hindi niya kalaban. Napakalapit ng kanyang relasyon sa karagatan, sadyang hindi maiisip na itakwil ng karagatan. Paano kaya ito? Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Kumunot ang noo ni Chen Xinji, hindi ko alam kung bakit, hindi komportable ang pakiramdam ng iniwan. Bagamat saglit lang iyon, ngunit pagkatapos ng sandaling iyon, nawala din ang taong hinahabol mo. Hahanapin ko ulit, ito ay Hong Fei Ming. Ming. Ang natural na pagbabago-bago ng elemento ng tubig na nabubuo sa dagat ay pumihil sa lahat ng aming detector na makadetect, at hindi na nakabalik sa normal ang mga tao, at hindi na nakabalik ang mga ito sa normal. Huminga ng malalim ang Ice and Snow War God, Hall Master, paano tayo dapat tumugon? Walang pakialam na ngumiti si Hanhai Daoluo, tingnan na lang natin ang mga pagbabago. Gusto ko talagang malaman kung kailan ang Star Luo Empire ay may ganoong kalaking kapangyarihan. Sa usapin ng paggamit ng dagat, malamang wala na siya sa ilalim ko. Alam ko, ang Star Luo Empire ay hindi lang kasing simple ng Extreme Daoluo. Kung mas malakas ang kalaban, mas interesante ito para sa atin. Bilang master ng Temple of War God, hindi kupas ang kanyang pagnanais na lumaban kahit matanda na siya. Bilang isa sa mga pinuno ng mga lawin, palagi siyang may pusong pandigma. Bigyan mo ako ng utos na pabilisin. Dahil natuklasan ito, hindi na kailangang pagtakpan. Ayon sa orihinal na plano, sasakupan natin ang seaside city ng Star Luo Empire sa lalong madaling panahon at gagawa tayo ng tulay. Oo. Umiikot ang langit, ito lang ang nararamdaman ni XCXC sa oras na ito. Matapos tanggayan ng alon na iyon sa dagat, nalaman niyang nawalan na siya ng kontrol sa katawan ng kanyang kalaban, na parabang may espesyal na puwersang humihila sa kanya ng mabilis sa dagat. Halatang humihina na ang liwanag sa paligid kaya hindi niya alam kung nasaan siya, at umiikot ang katawan niya, pero magaling siya sa bilis at kaya niyang kontrolin ang pakiramdam ng pagkahilo. Sa oras na ito, napakalma ng kanyang isip, dahil ang boses na tumatawag sa kanya noon ay lubos na mapagkakatiwalaan at masyadong pamilyar. Mahigit 10 taon na kaming magkasama, kahit mali ang narinig kong boses ni Yuana Yahui, hindi siya mali ang narinig niya. Bagamat hindi maintindihan ni XCXC kung bakit bigla siyang nagkaroon ng ganoong kapangyarihan at ginamit ang pamamaraang ito para iligtas ang sarili, nagtiwala lang siya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng mga himala ng 1 beses o 2 beses. Kinokontrol ni Tang Wulan ang lahat ng tahimik. Sa katunayan, nang utusan niya ang elemento ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang mental power na kumilos, hindi niya inaasahan na magagawa niya ito sa ganoong antas. At sa oras na iyon, halatang naramdaman din niya ang espiritual na kapangyarihan mula kay Hanhai Daoluo. Talagang makapangyarihan si Hanhai Daoluo. Sa sandaling pumasok ang kanyang mental power sa dagat, halos agawin niya ang mastership ng kalapit na tubig mula kay Tang Wulan, at sinusubukan pa rin ng kanyang mental power na abutin siya. Sa kabutihang palad, si Dahai ay nag-react sa kanyang sarili at direktang pinutol ang kanyang paggalugad, at ayon sa intensyon ni Tang Wulan, pinrotektahan si XCXC at dinala si XCXC sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, at ito ay medyo nakakahilo. Ito ba ang kapangyarihan ng sigod na iniwan ng kanyang ama para sa kanya? Bagamat hindi siya isang tunay na Diyos ng dagat, may pakiramdam si Tang Wulan na sa karagatang ito, paprotektahan ng karagatan ang sarili nito. Matapos lumitaw ang pag-iisip na ito, bigla siyang nakaramdam ng hiya. Pinuprotektahan ng dagat ang sarili nito, ngunit nais nitong magdulot ng pagsabog sa dagat. Hindi ba ito makakapatay ng maraming nilalang sa dagat? Upang mabawasan ang pagkamatay ng tao sa mga digmaan, ngunit magsakripisyo ng malaking bilang ng mga nilalang sa dagat, paano siya makakagawa ng ganoong katangahang desisyon? Habang hinihila niya si XCXC, nagpasya na siya sa kanyang puso, at nakansela ang orihinal na plano. Kahit na hindi nito maantala ang fleet, hindi nito mahanap ang tipong point sa ilalim ng dagat. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ay parang isang uri ng espiritual na koneksyon, hindi malapit, kahit na nagbabadya. Naramdaman lang ni Tang Wulan na ito ay isang uri ng pag-iiba-iba ng pag-iisip. Ang ganitong uri ng espiritual na pagbabago-bago ay napakalawak, na nagmumula sa lahat ng direksyon sa dagat,
ngunit ito ay hindi malinaw sa sarili nito, at maipapasa lamang sa kanya ang ilan sa mga pinakapangunahing impormasyon. Ang mensahe mula sa dagat ay napakasimple. Ang kailangan lang nito ay ang utos ni Tang Wulan. Kung ano ang gustong gawin ni Tang Wulan, makakatulong ito sa kanya upang makumplito ito sa loob ng kakayahan nito. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang napakalawak na dagat, pagkatapos maramdaman ang hininga ng Diyos ng dagat sa kanyang katawan, ay parang isang bata na natagpuan ng kanyang mga magulang, at siya ay puno ng pagiging malapit sa kanya. Ang higit pa, mas mababa ang maaari niyang sirain ang ekolohikal na balanse ng dagat. Nang sumasakit na ang ulo niya, biglang may lumabas na picture sa isip niya. Matapos makita ang larawang ito, unang natigilan si Tang Wulan, at pagkatapos ay nagulat, tahimik na ipinarating ang ideya ng pagtatanong mula sa kanyang sariling espiritual na dagat. Kaya mo ba? Ang nakuha niya ay isang tiyak na sagot. Maraming salamat po. Ipinahayag ni Tang Wulan ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa dagat sa kanyang puso. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Ngunit ang pakikipag-ugnayan sa dagat ay nagpaalala rin sa kanya ng isang hakbang papalapit, kahit anong gawin niya, hindi siya madaling makasakit ng anumang buhay. Halos gumawa siya ng malaking pagkakamali. Mabilis na lumutang ang isang bola ng mapusyaw na asul na liwanag, nang makita ang umiikot na figure, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Nakakakilig talaga si XCX dati. Sa kabutihang palad, sa tulong ng dagat, kung hindi, ang gulo ay magiging malaki. Ang malakas na pakiramdam ng pag-ikot sa wakas ay nawala, at naramdaman na lamang ni XCX na ang kanyang katawan ay tiyak at tumatag. Isang malakas na pakiramdam ng pagduduwal ang sumunod, na naging sanhi ng pag-uuhaw niya ng ilang beses, at pagkatapos ay nakita niya si Tang Wulan, na nasa harap niya na may mapusyaw na asul na halo. Kumurap si XCX, pagkatapos ay tumingin sa paligid. Siyempre hindi niya makita ang transparent na karagatan, ang nakikita lang niya sa paligid ay walang katapusang kadiliman. Sa paligid niya at ni Tang Wulan, mayroong isang asul na halo na naghihiwalay sa lahat mula sa labas ng mundo. Tumingin sa kanya si Tang Wulan na may malalim na tingin, hindi mo ba gaanong pinahahalagahan ang iyong buhay? Kapag nahuli ka na, alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Ngumisi si XCX, humihingi ng awa, at paputol-putol na sinabi, Boss. Ako, alam kong mali ako. Hindi na ako mangangahas na maging pabaya. Sinabi ni Tang Wulan, ang kabuuang pagiging epektibo ng labanan ng Federation ay magiging mas malakas kaysa sa aming inaakala. Kung direkta kang inatake ni Han Haidaoluo noon, natatakot ako na maaresto ka kapag nagkita kayo. Kung ganoon, wala akong gagawin. Mailigtas ka. Si XCX ay natakot din sandali, at pagkatapos ay nagtanong ng kainahinala, saan ang lugar na ito? Ito ang lalim ng karagatan. Sumunod ka na lang muna sa akin. Galit na sabi ni Tang Wulan. Nagtataka namang tumingin sa kanya si XCX, Boss, napakalaki mo na para maglaro. Sa lalim ng dagat. Paano ka pa nakakapag-usap? At paano mo ako nabawi kanina? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi ko na ako ay anak ng sigod at ikakabit sa dagat. Maniwala ka o hindi? Naniniwala ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni XCX, naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Ako ay lubos na kumbinsido ngayon. Maaari mo bang pakilyusan ang kapangyarihan ng dagat? Hindi niya inilihim ang kanyang inner shock, Paano ito ginawa ni Tang Wulan? Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Sinabi ni Tang Wulan, Bueno, tatahimik ka sandali, manatili ka lang sa tabi ko, huwag kang gumalaw. Matapos ang maskara ay napakalaking presyon ng tubig, hindi ito biro. Mayroon akong Shrek. Ang Hanhai Chenkun Crystal, na minana mula sa Sigod Pavilion ng Academy, ay ang paglalarawan ng Hanhai Chenkun Crystal. Sa ilang mga pagkakataon, kailangan kong humiram ng kapangyarihan. Oras na para gumawa ng ilan para sa gulo ng Federal Fleet. Nagpakita ng biglang maliwanag na ekspresyon si XCX, kaya, ang Pavilion Master ng Sigod, walang masama sa pagsasabi na siya ang anak ng Sigod. Haha, ang galing talaga ng boss. Alam kong kaya natin ng walang submarine. Nang makita ni Tang Wulan ang kanyang nagtataka na hitsura, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kawalan, tumahimik ka. Anong gagawin ko tanong ni Tang Wulan sa kanyang puso? Ang dagat ay natural na naghatid ng ilang mga iniisip sa kanya, at si Tang Wulan ay naramdaman ito ng tahimik. Unti-unti, naiintindihan niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan at ang kalagayan mismo ng karagatan. Dahil ang buong planeta ay sumasakop sa pinakamalaking lugar, ang dagat din ang pinakamalaking pag-iral sa buong kalikasan. Ito ay self-contained. Sa katunayan, ito ay orihinal na bahagi ng master ng eroplano. Hanggang sa minana ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ang posisyon ng paninirang puri ng Sigod, naganap ang pagbabago. Namana ni Tang San ang posisyon ng Sigod, at natural siyang nakilala ng dagat, at sa oras na iyon, marami rin siyang ginawa para sa dagat. Ang Panginoon ng mga eroplano ay isa ring Diyos sa isang diwa, ngunit siya ang hindi natutulog, iyon ay, ang Panginoon ng planetang ito. Iba ang Daulu Star sa Abyss Plane. Ang Lord of the Plane mismo ay mayroon lamang likas na kamalayan, ngunit wala siyang magagawa ng konkreto.
Kapag ang isang tunay na banal na paninirang puri ay bumaba sa mundong ito, hindi niya makokontrol ang gawa ng banal na paninirang puri. Nanatili si Tang San sa kontinente ng Daoluo ng mahabang panahon pagkatapos maging isang Diyos. Sa panahong ito, ang dagat ay malalim na nakatanim sa paniniwalang siya ang tunay na Panginoon ng karagatan, at sa gayon ay nagkaroon ng isang tiyak na antas ng pagtanggi sa orihinal na master ng eroplano. Sa katunayan, ang ekolohiya ng kontinente ay hindi balanse sa ilalim ng ilang mga pangyayari, na may malaking kinalaman sa kawalan ng kakayahan ng Lord of the Plane na kontrolin ang karagatan. Noong ang Soul Beast ay nasa bingit ng pagkalipol, ang si Soul Beast ay talagang maunlad pa rin, ngunit si Tang San ay nagutos na hayaan ang si Soul Beast na mabuhay sa malalim na dagat hanggat maaari, at sa yakap ng Shanghai Soul Beast, ginawa nitong mas mabuting mana ang si Soul Beast. Habang pababa, hindi sila nakuha ng malalakas sa dagat. Kaya't higit na hindi pinansin ng mga tao ang si Soul Beast. Ang Lord of the Plane ay nawala ng kontrol sa dagat, at ang enerhiya ng buhay na maaari niyang pakilusan ay nabawasan din ng husto. Ang pagpapanatili ng balanseng ekolohikal ay unti-unting nagkakaroon ng ilang problema ng ganito at iyon. Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng sangkatauhan at ang malaking pagkonsumo ng mga mapagkukunan, sa kalaunan ay naging ang kasalukuyang sitwasyon. At si Tang Wulan ay may hininga ng Diyos ng dagat na iniwan ni Tang San, kaya pagkatapos na mapakilos ang hininga na ito, siya ay nakilala ng dagat, at siya mismo ay isang pabor sa eroplano. Sa isang kahulugan, ito ay katumbas ng pag-uugnay sa mga karagatan at mga kontinente pati na rin sa iba pang umiiral na mga relasyon sa eroplano. Hindi man lang maisip ng walang awa na si Daoluo. Ang dahilan kung bakit pinabura ng eroplano si Tang Wulan, kabilang ang pagpili kay Tang Wulan ng binhi ng buhay, ay lahat ay nauugnay sa kanyang pagmamay-ari ng Sigod bloodline. Siyempre hindi mararamdaman ng mga ordinaryong tao, pero bilang master ng eroplano, paanong hindi nila maramdaman ang bloodline niya? Sa oras na ito, si Tang Wulan, na kinikilala ng karagatan, ay hindi makontrol ang karagatan tulad ng ginawa ng kanyang ama sa simula, ngunit sa karagatan, maaari niyang gampanan ang isang tiyak na papel bilang isang gabay. Sa madaling salita, siya ay tulad ng isang pagpapakilala, sa isang tiyak na lawak, maaari itong gabayan ang dagat upang gawin ang isang bagay. Kung naririto si Tang San, kakailanganin lang niya ng pag-iisip upang ang dagat ay magtaas ng malalaking alon at mabaligtad ang buong Federal Fleet. Gaano man kalakas ang Federal Fleet, hindi ito makakalaban sa buong karagatan. Ngunit halatang hindi ito magagawa ni Tang Wulan, dahil wala siyang supernatural na kapangyarihan para magpakilos at hindi niya magawang maging bahagi ng kanyang sarili ang dagat. Maaari lamang itong maging bahagi ng dagat na pumupukaw. Siya ay tulad ng isang panimulang aklat sa droga, sa isang tiyak na lawak, maaari itong mag-trigger sa karagatan upang makumplito ang ilang celestial phenomena na lilito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, sa karagatang ito, maaari rin niyang gamitin ang anak ng Sigod para ipahayag ang sarili. Dito, ang kapangyarihan ng karagatan na maaari niyang pakilusan ay nalampasan ang kaharian na maaaring ipakita ng lahat ng mga Panginoon ng Espiritu sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kahit na ang Pluto King na si Daoluo ay humabol dito at gusto siyang patayin sa karagatan, ito ay mas mahirap. Matapos maunawaan ang kanyang sitwasyon, alam din ni Tang Wulan kung ano ang dapat niyang gawin. Ang dapat niyang gawin ngayon ay gawing medium ang sarili upang maisakatuparan ang mga bagay na dati niyang nakipag-ugnayan sa karagatan. Ang globo ng liwanag na may asul na halo ay dahan-daang lumutang, na naglalabas ng malambot na halo. Hindi tulad ni XCXC na ilang metro lang ang nakikita sa kanyang paligid, sa mga mata ni Tang Wulan, nakita niya ang libu-libong marine creature at ang malawak na dagat. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Nararamdaman niya na kapag nagtanim siya sa karagatan, higit pa sa normal niyang paglilinang ang kanyang makukuha. Bukod dito, malabo, sa pamamagitan ng koneksyon sa dagat, mayroon din siyang tiyak na antas ng pangunawa sa dalawang kakayahan na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Lalo na ang huli, ang kakayahan ng mismong sistema ng kalawakan ay sa ilang lawak ay ginagaya ang bahagi ng kapangyarihan ng dagat. Ang tubig dagat ay gamulong at ang espasyo ay nakatiklop. Parang may nagpadala sa kanya sa dilim. Naramdaman na lang ni XCXC na mabilis na tumataas ang kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay medyo kakaiba, lalo na kapag ang distansya sa espongha ay palapit ng palapit, ang liwanag ay nagsimulang sumikat, at siya ay tumingin sa dagat sa paligid niya na naging mas maliwanag, na uri ng pakiramdam, ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa anumang tanawin. Boss, nasaan ang submarine natin? Hindi maiwasang magtanong ni XCXC. Sinabi ni Tang Wulan, naghihintay pa rin sila sa malalim na dagat, kaya hayaan silang nandoon pansamantala. Mayroon na akong iba pang paraan para maantala ang pag-atake ng Federal Army. Anong paraan? Tanong ni XCXC. Sinabi ni Tang Wulan, malalaman mo kapag tiningnan mo ito. Hindi ako sigurado na magtagumpay ako ngayon. Ngunit dapat may pagkakataon. Sa oras na ito, maraming liwanag sa paligid, at malapit na itong maabot ang ibabaw ng dagat. Alam ni Tang Wulan na dumating na ang oras para harapin niya ang pagsubok. Bilang gabay, kahit na anak ka ng Sigod, kung wala kang sapat na kapasidad, hindi mo magagawang mag-udyok ng sapat na mga pagbabago. Gaano katagal ito makakaapekto sa Federal Fleet?
Kato sa Federal Fleet ay depende sa kung gaano ito katagal. Ang tubig sa dagat ay kusang umagos, at isang haligi ng tubig ang umahan sa katawan ni Tangwulan at Xe na dahan-daang umahan mula sa dagat. Ang asol na halo ay umaalon, at si Tangwulan ay tila lumaki sa dagat. Sa oras na ito, ang dagat ay kalmado at ang mga alon ay kalmado, ang araw ay nasa kalangitan, at ang asol na kalangitan ay libu-libong milya ang layo. Mula sa kanyang lokasyon, ito ay mga 30 milyang dagat ang layo mula sa Federal Fleet. Ang hanay na ito ay nakita na ng radar ng Federal Fleet. Ngunit sa sandaling ito, may maskara sa paligid ng katawan ni Tangwulan at Xe. Ang maskara na nabuo ng layer na ito ng tubig sa dagat ay mukhang napakanipis, ngunit hindi ito matukoy ng anumang radar. Ito ang kapangyarihan ng kalikasan. Tumingin si Tangwulan kay Xe sa tabi niya, pagkatapos ng ilang sandali, anuman ang mangyari, kailangan mong tumahimik, hintayin mo lang ako sa tabi mo. Naiintindihan ko. Gumawa ng zipping motion si Xe sa kanyang bibig, na nagpapahiwatig na wala siyang sasabihin. Ngumiti si Tangwulan at tumingala sa langit, na parang sinasabi sa sarili, magsimula na tayo. Dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay at itinuro ang langit. Sa isang iglap, ang Golden Trident rune sa kanyang noo ay biglang lumiwanag ng maliwanag. Sa katawan ni Tangwulan bilang sentro, ang nakapalibot na dagat ay agad na kumulo. Ang espongha, na kanina pa kalmado, ay agad na nagpadala ng mabagyong alon sa paligid. Malinaw na nakita ni Xe na ang katawan ni Tangwulan ang sentro, kasama ng mga gumugulong na alon, ang hindi mabilang na mapusyaw na asol na mga spot ng liwanag ay tumaas sa kalangitan. Dahil ang mga light spot na ito ay masyadong maliit para makita ng mga tao ng malinaw, makikita lamang sila ni Xe kapag nasa paligid sila ng katawan ni Tangwulan. Ang tahimik na dagat ay patuloy na kumukulo, at ang walang kapantay na enerhiya ay tumataas mula sa ibabaw ng dagat patungo sa hangin. Sa dagat, patuloy na humihimok ang mga alon. Ang dagat mismo ay walang gaanong kamalayan, wala itong magagawa ng mag-isa, ito ay bahagi ng kalikasan. Pagdating lamang ng kanyang Panginoon, maaari itong humantong sa isang bagay. Hindi makontrol ni Tangwulan ang dagat, ngunit sa sandaling ito, kaya niyang itaboy ang dagat upang makagawa ng mga sitwasyong magaganap sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tulad ng mga bagyo. Ang kanang kamay ni Jitian ay unti-unting naging maliwanag na asul, at sa likod ni Tangwulan, isang gintong liwanag at anino ang dahan-daang lumitaw. Ang liwanag at anino ay hindi ganoon kalaki, parang ang taas niya, ngunit ang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag. Sa asul na mahabang buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang gwapong mukha ay hindi bababa sa 6 o 7 puntos na katulad ng kay Tangwulan. Sa kanyang noo, mayroon ding golden trident pattern, at isang pares ng malalalim na mata ang tila sumasalamin sa buong mabituing kalangitan. Ang orihinal na maliwanag na kalangitan ay nagsimulang maging madilim sa sandaling ito, at tila may presyon na unti-unting nahuhubog. Sa dagat, ang hangin ay nagsimulang maging mabilis, at ang mga alon ay nagsimulang maging marahas. Ang araw ay unti-unting natatakpan ng maitim na ulap, at ang buong dagat ay tila nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog, at unti-unti na itong umuungal. Nakaupo sa punong tanggapan, si Hanhai Daoluo, na iniisip pa rin ang mga nakaraang pagbabago, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumislap, at sa susunod na sandali, siya ay pumunta sa langit sa itaas ng mothership. Sa malayo, makikita mo sa kanyang kinatatayuan na nagsisimula ng lumakas ang alon ng dagat, at sa di kalayuan, mabilis na tumataas sa hangin ang mayamang elemento ng tubig. May nag-uudyok sa kapangyarihan ng dagat. Magiging yung dati. Si Hanhai Daoluo ay sumimangot, ang kanyang mukha ay seryoso. Kung ang tao noon, ano ang gagawin niya? Ano ang maaaring gawin? Naging makulimlim ang kalangitan, at sa gitna ng mabibigat na madilim na ulap, may mahinang pagkutitap na liwanag ng kulog at kidlat. Nagulat si Hanhai Daoluo. Bilang ang ultimate Daoluo na iginagalang ng karagatan, ang kanyang mana ay nagmula sa linya ng sinaunang Hai Daoluo, at siya mismo ay may napakalakas na kaugnayan sa dagat. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya na ang dagat ay umuungal sa galit, at maging ang dagat sa paligid ng mothership ay medyo hindi mapigilan. Mabuting tao. Anong uri ng kapangyarihan ang magagawa nito? Lahat ng units ay nagbibigay pansin, maghanda na magkaisa ng patayo at paalang, lahat ng unit ay hindi dapat kumilos ng padalos-dalos. Naghihintay sa aking order. Agad naglabas ng utos si Chen Xinji na patatagin ang militar. Kasabay nito, niyugyug niya ang katawan at pumutok sa gitna ng energy burst na naramdaman niya sa di kalayuan. Nais niyang makita kung sino ang may kakayahang magdulot ng ganoong paggalaw sa dagat, at higit pa para tanggihan siya ng dagat. Bagamat nasa ibabaw ng dagat, mabilis ang pagbabago ng panahon, kakaunti pa rin ang kaso kung saan maaliwalas ang langit sa unang sandali, at ang biglaang pagbabago ng hangin at ulap sa susunod na sandali. Higit pa rito, nararamdaman pa rin ni Hanhai Daoluo na tinataboy ng kapangyarihan ng dagat ang sarili niyang Hanhai Daoluo. Ito ay ganap na abnormal. Ano ang nangyari at naging ganito ang dagat? Walang alinlangan na ito ay hindi magiging isang natural na kababalaghan, dapat itong sanhi ng isang tao o isang malakas na kaluluwang hayop sa dagat.
Kung ito ay isang Sea Soul Beast, maaari nitong payagan ang dagat na itaboy ang sarili na umabot na sa antas ng isang demigod, kung gayon ang Sea Soul Beast na ito ay hindi bababa sa antas ng mabangis na hayop, at ang antas ng paglilinang nito ay tiyak na hindi mababa. Kung ito ay isang tao, kung gayon ito ay walang alinlangan na kabilang sa Starluo Empire. Sa alinmang kaso, ito ay lampas sa plano. Boom! Isang sabog ng kulog ang umalangaw-ngaw mula sa manipis na hangin, na bumasag sa tahimik na depresyon na hatid ng langit na puno ng madilim na ulap. Ang kalangitan ay biglang nagsimulang kumurap ng mabilis, at ang malalaking patak ng kidlat ay pumutok sa kalangitan. Ang kidlat ay kumikislap ng paalang at paalang, na magkakaugnay sa isang malaki at malaking grid ng kuryente. Patuloy na pumutok ang kidlat, pansamantalang tumutusok patungo sa dagat. Ang tunog ng kulog ay parang dagandong ng langit at lupa, at ang magulong dagat ay puno ng mga alon, at ang labis na mayamang elemento ng kulog at tubig ay magkakaugnay at kumalat sa hangin. Parang walang hangganan. Tumangala si Tangwulan sa langit. Sa sandaling ito, isang medyo nagmamadaling boses ang biglang tumunog sa kanyang puso, na tila nag-uudyok sa kanya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tangwulan, at ang mga pakpak ng Golden Dragon King ay biglang nag-vibrate sa likod niya, at ang kanyang katawan ay agad na umangat. Si XCXC, na pinamunuan niya, ay natural na sumunod sa kanyang pag-akyat, at dumiretso sa thundercloud sa kalangitan. Boss, nababaliw ka na ba? Sa sobrang takot ni XCXC ay lumipad ang kanyang kaluluwa sa langit. Ang kidlat sa kalangitan ay napakakapal, ito ay si Tianwei. Ang higit na nakakatakot ay dahil sa sobrang siksik nito, ang malalaki at malalaking kidlat ng kidlat ay namumuo sa isang spherical na hugis, nagko-crisscross sa hangin, ang bagay na ito ay hindi kailangang hawakan, tumingin lamang sa iyong mga mata, at ramdam muna ang kakilakilabot na sindik. Enerhiya. Huwag kang magsalita. Kung natatakot ka, ipikit mo ang iyong mga mata. Ang boses ni Tangwulan ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Masyadong mabilis ang kanyang bilis, malapit lang ang kilometrong distansya, at sa sumunod na sandali, nakaharap na siya sa malaking kidlat sa kalangitan. Tapos na. Ipinikit ni XCXC ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, naghihintay sa pagdating ng nakakatakot na kulog at kidlat. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, walang kakulangan sa ginhawa. Ano ang sitwasyon? Pagmulat muli ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang asul-lilang mundo. Ang kariktan sa kanyang harapan ay hindi maiwasang masilaw sa kanya. Nalaman niyang hindi nila alam ni Tangwulan kung kailan sila nababalot ng maliwanag na lilang bola ng liwanag, at ang maliwanag na lila sa paligid nito ay parang isang buong piraso ng amethyst na inukit mula rito. Sa labas ng amethyst, mayroong isang lilang gintong halo na patuloy na kumikislap, at ang mga alon ng kidlat ay patuloy na nagbobomba at bumabagsak dito. Hindi lang matitinag, parang naglaho at naglaho. Ibinaling muli ang kanyang ulo upang tingnan si Tangwulan, nakita ko siyang nakaupo na naka-cross-legged sa gitna ng hangin sa katahimikan, kasama ang Golden Dragon King na ibinuka ang kanyang mga pakpak sa likod niya, ang kanyang mukha ay kalmado, na may kaunting saya, 4 na itim, isang berdeng ginto, 3 orange na ginto at 8 spirit ring. Pataas-baba sa paligid ng katawan, ang Golden Trident rune sa noo ay naging napakalinaw. Anong ginagawa niya? Nakatingin sa kawalan si XCXC. Sa wakas, may nakita siyang mali. Sa pagmamasid ng mabuti, matutuklasan niya na ang matingkad na lilang bola ng liwanag na nagbabantay sa kanila ay ganap na hinabi mula sa mga baging, dahil lamang sa mga baging mismo ay naging labi sa ilalim ng pambobomba ng kulog at kidlat. Masyadong maliwanag, upang maging tulad ng isa. Ito ay Thundering Hell's Prison Vine. Sa wakas ay natagpuan ni XCXC ang sagot sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay natagpuan niya ang sagot, ang kanyang puso ay mas nabigla. Ano ang ginagawa ng boss? Dumadagandong sa Yan Prison Vine, masasabi bang hindi niya sinisipsip ang kanyang ikasyam na spirit ring? Oo, sinisipsip ni Tangwulan ang kanyang ikasyam na spirit ring. Kung tutuusin, ang dumadagandong na Yan Prison Vine ang nakaramdam ng walang hanggan na kulog at kidlat sa ibabaw ng dagat, at lumundag siya sa tuwa, patuloy na hinihimok siya, gustong pumasok ng malalim dito at sumipsip ng malaking enerhiya. Dahil ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay naging kaluluwa ni Zhang Geang, ito ay pinigilan ni Zhang Geang sa loob ng maraming taon, at hindi ito pinapayagang sumipsip ng anumang kulog, upang maiwasan ang panganib ng self-detonation. Tulad ng para sa Thunder Hell Prison Vine, sarili nitong instinct na sumipsip ng enerhiya ng kulog. Sa madaling salita, para itong isang halimaw na hindi mabilang na nagugutom, biglang nakakita ng dekalidad at masasarap na pagkain, paano ito makakayanan? Ang dahilan kung bakit ito nagtaksil kay Zhang Geang ay dahil ito ay pinigilan sa kalikasan sa loob ng maraming taon, at hindi natupad ni Zhang Geang ang kanyang pangako. Para sa host na iyon, matagal na itong puno ng sama ng loob. Mula nang sundin si Tangwulan, bagaman hindi nagtagal ang panahon, sa tulong ng Kilo Tulip, ito ay pinalusog ng anak ng kalikasan ni Tangwulan, at ang sarili nitong mga sugat ay hindi lamang gumaling, ngunit nakabawi din sa marami sa sarili nitong mga problema. Sa sandaling ito, ang dahilan kung bakit ito nang ahas na lumitaw sa labas ng walang anumang pag-aalinlangan, at nilamon si Thunder upang palakasin ang sarili, ay dahil binantayan ito ni Tangwulan.
Sa pagpapala ng aura ng anak ng kalikasan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkasira ng sarili dahil sa labis na kabaliwan. Higit pa rito, ang host nito ay hindi lamang anak ng kalikasan, kundi anak din ng si God. Sa ibabaw ng dagat, ang kapangyarihan ng anak ng si God ay higit pa kaysa sa kapangyarihan ng anak ng kalikasan. Ang malakas na elemento ng tubig ay ang pinakamahusay na proteksyon sa core nito. Hindi ko alam kung ilang taon na, ang dumadagandong na puno ng impyerno ay hindi kailanman nagawang lunukan at maabsorb ang elemento ng kulog sa hangin ng malayang tulad ng mga sandaling ito. Katutubo nitong nilalamon ang marahas na elemento ng kulog, at sumasabog pa nga hanggang sa mamatay. Ito ang kalikasan nito. Ito ay lumulunok ng napakalaya at tumutulo, ito ay higit na nakakumbinsi kaysa sa anumang bagay. Nang magkusa si Tanghulan na palayain ito, pinahintulutan itong malayang sumipsip ng kidlat at kulog, at bantayan ito ng sarili nitong elemento ng tubig, upang hindi nito maramdaman ang kalahati ng sarili nitong krisis, ganap na nitong naharap si Tangwu. Desperado si Lin. Ang dumadagandong na mga baging ng kulungan na pinagsama-samang walang pag-aalinlangan ay hinihigop ang napakalaking lakas ng kulog upang palakasin ang kanilang mga sarili. Sa tuwing kumukulog at kumikidlat, kitang-kita nito na lumalakas ito. Noong kapanganakan pa lang ni Lei Mingyan Prison Vine, ito ang halos pinakamabagal na uri ng Soul Beast na nilinang, ngunit nang umabot ito sa kaharian ng higit sa 10,000 taon, ito ang pinakamabilis sa lahat ng Soul Beast. Ngunit ang nakalulungkot na bagay ay kapag ito ay umabot sa estado ng higit sa 10,000 taon, kapag ang bilis ng paglilinang nito ay masyadong mabilis, sa tuwing ito ay naglilinang, kung ang kulog ay sapat, ito ay maaaring maging sanhi ng pagsira sa sarili. Isa itong mapangwasak na soul beast na nakabatay sa halaman, ngunit hindi ba ito isang masamang kaluluwang hayop? Ngunit sa sandaling ito, ang dumadagandong na puno ng kulungan ni Tanghulan, ay masasabing pinakamaswerte sa lahat ng uri nito. Nakatagpo siya ng isang master na nagtataglay ng isang eroplanong makakabit, at siya ang host ng anak ng mga Diyos. Sa wakas ay maaabsorb ito ng walang prinsipyo. Kung iiyak siya, pagkatapos ng lahat, tumutulo na ang mga luha niya sa mga oras na ito. Ito ay maswerte para sa kanyang pinili. Kung hindi ito nakinig sa pangungumbinsi ni Kilo Tulip, masusundan lamang nito si Zhang Geyang na tumanda at mamatay ng magkasama, at hindi rin ito posibleng maligo sa kumukulog na mundo habang buhay. At ang pagsipsip ng dumadagandong na mga baging ay walang epekto sa madilim na ulap. Ang maitim na ulap sa dagat ay tila lumulubog, at sa dumadagandong na dagandong, ang buong dagat ay nagsimulang kumulo, paminsan-minsan ay lumalabas ang mga bugzo ng hangin, at ang mga alon ay halatang nagsimulang maging marahas. Ang mas nakakatakot, hanggang ngayon, wala pa ring patak ng ulan na pumapatak. Alam ng sinumang pamilyar sa dagat na kapag dumating ang bagyo, habang tumatagal ang dagat, mas nakakatakot ang bagyo. Tulad ng para sa tatlong pangunahing fleets ng Daoluo Federation, ito rin ay nagbigay sa kanila ng mas maraming oras upang maghanda. Mabilis na lumapit ang mga barko ng tatlong malalaking fleet, at nakausli ang malalaking metal na haligi mula sa malalaking barko upang kumonekta sa mga nakapaligid na barko. Kasama ang maraming barkong nagsasama-sama, ang mga metal na haligi ay konektado sa isa't isa, at ang distansya sa pagitan ng mga ito ay pinaikli. Pagtingin sa paligid, tila may isang piraso ng hindi pantay na lupain sa dagat. Sa tatlong barkong inabilang sentro, ang mga barko ng lahat ng tatlong armada ay magkakaugnay. Ang tatlong barkong ina ay parang tatlong haligi, at ang iba pang mga barko ay nakaayos ng maayos at maayos. Ang buong kaayusan ay tumpak na kinakalkula ng Federation at maaaring makatiis sa pinakamalaking bagyo. Ito ang kombinasyon ng Daoluo Federation Fleet. Partikular para sa masamang panahon na maaaring lumitaw sa dagat anumang oras. Ang mga soul-guided fighters sa kubyerta ng mothership ay ipinakilala sa cabin at naayos upang maiwasan ang mga problema sa ilalim ng pagkabigla ng bagyo. Si Hanhai Daoluo ay laging lumulutang sa ibabaw ng dagat, tahimik na nararamdaman ang mga pagbabago sa nakapalibot na elemento ng tubig. Sa kanyang pangunawa, ang elemento ng tubig ay tila may buhay, na patuloy na umaangat sa hangin. Ang nakakatakot pa ay ang kulog at kidlat sa himpapawid sa oras na ito ay naging kulog na impyerno. Sa kanyang cultivation base, dapat makaramdam ng takot. Under normal circumstances, kung nandyan siya, wala nang dapat ikabahala kahit na may bagyo. Sa kanyang pagkakaugnay sa dagat, maaari niyang ikalat ang madilim na ulap gamit ang kanyang kamay. Ngunit talagang espesyal ang sitwasyon ngayon. Tila nawala na siya ng kapit sa dagat, at ang sariling paglilinang ay lubhang napigilan. Higit na imposibleng kontrolin ang maitim na ulap, lalo na kapag napakalakas ng kulog at kidlat, imposibleng direktang makagambala. Habang tinitignan ko ito, mas nararamdaman ni Hanhai Daoluo na parang hindi gawa ng tao ang eksena sa harapan niya. Dahil hindi niya maisip na kayang pakilyusan ng mga tao ang kapangyarihan ng mga nakakakilabot na elemento ng kulog at tubig. Ito ay sadyang hindi isang bagay na magagawa ng mga tao, kahit na ang limit Daoluo. Siya na ang limit Daoluo na pinakamalapit sa dagat, at hindi niya ito makukumpleto kahit tanungin niya ang sarili. Masasabi bang mayroong grupo ng mabangis na hayop sa dagat, hindi bababa sa dalawang mabangis na hayop na katumbas ng pagkakaroon ng limit Daoluo,
ayon sa pagkakasunod-sunod ay nagpapakilos sa elemento ng tubig at elemento ng kulog, at mayroon din silang pagpapala ng dagat, at maaari nilang makuha ang dagat ng higit sa kanilang sarili. Lakas, ito ay maaaring lumikha ng isang celestial phenomenon. Sa kabutihang palad, ang teknolohiya ng tao ay sumulong na sa isang antas na hindi maaabot ng mga kaluluwang hayop. Hindi niya kailangang mag-alala masyado, kung hindi, medyo magulo talaga ang sitwasyong ito. Tingnan mo na lang kung ano ang kaya nilang gawin, gaano man kalakas ang bagyo, imposibleng masira ang pagsasama ng kanilang tatlong armada. Tungkol naman sa dalawang mabangis na halimaw, kung sila ay maglakas loob na magpakita, hayaan silang maramdaman ang kapangyarihan ng kanilang apat na karakter na sandata sa labanan. Boom! Nagkaroon na naman ng kulog. Ang langit ay naging madilim na lila sa pamamagitan ng kulog sa sandaling ito. Puff! Sa malayong dagat, biglang umakyat sa langit ang isang haligi ng tubig, na agad na sumugod sa madilim na ulap, na nag-uugnay sa madilim na ulap sa dagat. Si Hanhai Daoluo Chenzinji ay halos magbulalas, ang dragon ay humihigop ng tubig. Ang dragon ay sumisipsip ng tubig, na kilala rin bilang waterspout. Isa itong buhawi sa ibabaw ng dagat. Lumilitaw lamang ito sa mga bihirang pagkakataon, ngunit ito ay lubhang mapanira. Ito ay kombinasyon ng hangin at tubig. Higit sa lahat, ang hitsura ng mga dragon na sumisipsip ng tubig ay may malaking epekto sa puso ng mga tao. Puff! May isa pang tunog. Sa likod ng gilid, isa pang dragon na sumisipsip ng tubig ang lumitaw. Pagkatapos, isa-isa, hindi bababa sa 12 ng mga dragon na sumisipsip ng tubig ay lumitaw sa paligid ng fleet. Ang dagat ay ganap na kumukulo, at ito ay orihinal na 100 metro lamang ang taas. Ang mga alon ay lumakas hanggang 100 metro sa isang iglap, na para bang hinihila sila ng langit. Ang tatlong fleets ay nagsimulang mag-iba-iba ng marahas. Sa kabutihang palad, mayroong isang malaking pag-iral na parang lupain na nag-iiba-iba sa mga dambuhalang alon, ngunit pagkatapos ng lahat, maaari itong pansamantalang patatagin. Napakapangit ng mukha ni Chen Xinji, at sunod-sunod siyang nag-uutos. Kung ikukumpara sa kapangyarihan ng kalikasan, ang teknolohiya ng tao ay maaaring sirain ngunit hindi makokontrol. Ang dagat ay masasabing pinakamalakas na puwersa ng kalikasan, at ngayon ay matitiis na lamang ito, habang hinahanap ang pasimuno, naghihintay na lumitaw. Kahit na sino ito, palaging may layunin na gawin ito. Gusto mo bang talunin ang iyong sariling tatlong pangunahing fleets gamit ito? Iyan ay ganap na imposible. Ang isang serye ng mga waterspout ay nagsimulang magsara sa loob, tulad ng isang eksena sa pagtatapos ng araw. Kung saan dumaan ang waterspout, isang malaking alon ng daan-daang metro ang hamampas sa isang barko. Maraming maliliit na barko ang direktang lumubog, at pagkatapos ay inilabas muli sa dagat sa ilalim ng pinagsamang lapad ng malalaking barko. Nang tanggayan ng tubig, ang lahat ng mga tripulante ay nakahawak lamang sa mga matibay na bagay sa paligid nila sa cabin upang patatagin ang kanilang mga figure. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga panloob na cabin ng mga barko ay airtight, kung hindi, ang isang napakalaking alon ay mapupuno ang mga cabin ng tubig. Ito ang kapangyarihan ng kalikasan. Si Chen Xinji ay nasuspine pa rin sa ere, kahit sino ang nasa dagat o kulog, hindi siya makalapit sa kanya. Sa ilalim ng epekto ng waterspout, sa ilalim ng pagkilos ng daan-daang metro ng mga alon, ang pinagsamang patayo at paalang ng mga pormasayon ng tatlong fleets ay umaalon pataas at pababa, na patuloy na hinihimok ng mga alon, kung minsan ay itinatapon pataas at minsan pababa. Gayunpaman, naramdaman ni Chen Xinji na ang fleet ay pinapatakbo ng napakabilis sa ilalim ng impluwensya ng malalaking alon, at anumang radar ay hindi magagamit sa ganitong uri ng astronomical phenomenon. Ang lahat ay maaari lamang muling kalkulahin pagkatapos ng bagyo. Kahit na ang mga tripulante na nakatira sa dagat halos lahat ng oras ay hindi pa nakakita ng ganitong eksena sa katapusan ng mundo. Dahil sa matinding kaguluhan, nasusuka ang mga tripulante. Maaari lamang nilang suportahan ito ng husto. Sa kabutihang palad, may malapit na koneksyon. Kung hindi, para sa isang bagyo ng ganitong sukat, natatakot ako na ang mothership lamang ang makakatiyak ng kaligtasan, at maging ang mga barkong pandigma ay malamang na nasa panganib. Ang mga maliliit na barko ay tiyak na tumaob. Ang mga bagyo sa pangkalahatan ay mabilis na dumarating at umalis. Ngunit ngayon ay walang hilig na huminto sandali ang bagyong ito, at parang lumalala ito. Nagdulot ito ng paghihirap sa mga tripulante, ang marahas na kaguluhan ay nagdulot sa kanila ng maraming pisikal na pagsusumikap, at kailangan nilang magtrabaho ng gusto upang makagawa ng iba't ibang mga tugon. Para sa isang oras, ang loob ng tatlong pangunahing fleets ay ganap na sa kaguluhan. Bumubuhos ang malakas na ulan, parang tubig na bumabagsak mula sa langit. Maging ang tubig ulan ay maalat, na halatang bunga ng direktang pagsipsip ng tubig dagat sa hangin at pagkatapos ay bumagsak. Sa malaking tabing ng tubig na iyon, ang linya ng paningin ay ganap na nakaharang. Kaya't kinailangan ni Hanhai Daoluo Chen Xinji na bumalik sa mothership. Isinara ang command control room, bagamat walang bakas ng ulan si Chen Xinji sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay mas lumapot kaysa tubig. Mayroong isang malawak na mundo sa labas, at kahit na ang laki ng mothership ay marahas na pabago-bago. Hallmaster, ano ang dapat nating gawin ngayon?
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na isa ring war god sa Temple of War God ay lumapit kay Chen Xinji at nagtanong. Bagamat ang control room ay patuloy na bumabagsak, nakatayo siya doon na parang ipinako sa lupa. Maghintay. Maigsi na sabi ni Chen Xinji. Hindi mahalaga kung sino man ito, imposibleng magdulot ng gayong malaking pagbabago sa langit. Kahit na ang si Soul Beast na labis na pinapaboran ng dagat. Para sa tatlong pangunahing fleets, bukod sa pagkapagod, talagang hindi gaanong panganib. Si Hizong Lianheng ay halos makayanin ang mga bagyo sa anumang sukat, maliban kung ang buong mundo ay talagang mawawasak. Oo, magalang na sagot ng staff officer. Sumimangot si Chen Xinji, at walang duda na ang aksyong ito laban sa Star Luo Empire ay ipagpaliban. Pagkatapos ng isang bagyo ng sukat na ito, bukod sa anumang bagay, ang mga sundalo ay kailangan munang magpahinga, at ang fleet ay kailangang siyasatin upang makita kung mayroong anumang pinsala. Nang walang anumang mga pahiwatig, ang paghihintay ay ang tanging paraan. Sa itaas ng malawak na karagatan, sa ganoong sitwasyon, walang paraan upang maging malakas ang kanyang individual na lakas. Star Luo Empire. Ano? Pagkatapos ng malamig na digmaan, tumayo si Dai Tianling mula sa kanyang trono. Ang banal na espiritong si Dao Luo sa kanyang harapan ay nagparamdam sa kanya ng ulirat. Napakaganda, maganda at banal, parang hindi kumakain ng paputok sa mundo. Kahit na alam niya na siya ay higit sa 100 taong gulang, at siya ay isang powerhouse sa limitasyon sa antas ng Dao Luo, hindi napigilan ng emperador ang pag-indayog ng una niya itong makita. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng banal na espiritu na si Dao Luo, nagulat siyang tumayo. Bagaman sila ay naghahanda para sa panahong ito, palagi nilang alam na ang Federation ay maglulunsad ng digmaan laban kina Xing Luo at Dao Ling, ngunit hindi nila naisip na ang digmaang ito ay darating ng ganoon kabilis. Malapit na ang kalaban, pero hindi ko alam. Ayon sa mga salita ng banal na espiritu Dao Luo, hindi hihigit sa 3 araw, isang malaking bilang ng mga tropa ang masusupol. Hindi niya alam ang partikular na combat effectiveness ng 3 fleets, ngunit ang Star Luo Empire ay mayroon ding evaluation organization, na sa pangkalahatan ay malinaw. May sariling pamana din ang Star Luo Empire, pero naiintindihan din nila na in terms of soul guidance technology, malayo pa sila sa Federation. Ang parehong ay totoo para sa malakas. Biglang dumating ang kalaban, at hindi pa sila handang harapin ito, maaaring maging seryoso ang problemang ito. Ang isang masamang bagay ay ang panganib ng pagbaligtad. Paano gawin? Nilabanan ni Dai Tianling at hindi tinawag ang 3 salitang ito. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang emosyon, at agad na sinabi sa attendant, ibinibigay ko ang aking utos, at ang mga opisyal ng sibil at militar ay agad na pupunta sa korte at tatalakayin ang mga usapin ng estado. Hindi mo kailangang tumugon kaagad. Bagamat ang mga bagay na dinala ng Tang Sect ay nagsimula ng i-deploy, huli pa rin para makumplito ang lahat ng deployment sa loob ng 3 araw. Kailangan lang ng oras sa transportasyon, pag-install, at pag-debug. Sa ilalim ng korona, mayroon ka bang masasabi tungkol sa Tang Sect Master? Pwede bang manatili ka pansamantala at tulungan kami? Talagang balisa si Dai Tianling sa pagkakataong ito. Paano niya maaalala ang kanyang anak na babae at si Tang Wulan, ngayon ay wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagpapanatili ng bansa. Umiling si Yali, bahagyang kumunot ang noo, kamahalan, pasensya na, kailangan kong magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Ngunit huwag mag-alala, si Wulan ay nag-iisip ng paraan. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maantala. Ang oras para sa pagdating ng 3 pangunahing mga armada. Ngunit kung gaano katagal ito maaantala. Sa halip, hindi kami makakapaghanda kaagad. Maaari kasabay nito, ipaalam sa Daoling Empire at maghanda ng mabuti. Sumimangot si Dai Tianling, at aalis na sana ang Holy Spirit Dao Luo. Sa totoo lang, hindi siya komportable sa kanyang puso. Ilang tao si Tang Wulan. Kahit na may ganitong extreme Dao Luo, paano posibleng maantala ang pamumuhay sa harap ng isang behemoth tulad ng Federal Fleet? Sa kanyang palagay, ang lalaking nasa kanyang harapan ay naghahanap ng dahilan para lumayo sa lugar na ito ng tama at mali. Pero kahit hindi sila masaya sa kanilang mga puso, hindi nila ito ipinakita sa panlabas. Kung tutuusin, kung hindi pa sila dumating para ihatid ang sulat, hindi nila malalaman na may nalalapit na sakuna. Okay. Kung gayon, alagaan mo ako, at kamustahin mo ako kay Tang Sect Master. Sa kabutihang palad, tinulungan ako ng Tang Sect sa pagkakataong ito. Kung makakaligtas ako sa kalamidad na ito, personal akong hihingi ng tawad kay Tang Sect Master sa hinaharap. Kung mayroon mang panghihinayang na gamot sa mundong ito, hindi na siya makapaghintay na diretsyong uminom ng bote. Kung hindi dahil sa desisyon ng 5 Diyos na kailangan niyang gawin sa kanyang kalooban, at kung nakipagkasundo siya sa Tang Sect ng mas maaga, ang deployment ay natapos na. Ito ay dahil sa aking sariling pagkaantala na ito ay naging sanhi ng medyo huli na para sa oras. Ngunit ang pagsisisi ay walang silbi. Ngayong nasa ilalim ng pressure ang hukbo, makakahanap na lang tayo ng paraan para harapin ito sa lalong madaling panahon. Mag-ulat. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang isang katulong mula sa labas. Anong problema?
Si Dai Tianling ay mukhang isang takot na ibon sa sandaling ito, at nag-aalalang nagtanong. Kamahalan, ang kagawaran ng meteorolohiya ay agarang nagulat. Ang isang malaking bilang ng mga thundercloud ay biglang lumitaw sa kanlurang dagat ng China, at ang bagyo ay biglang lumitaw, at ito ay mabilis na na-upgrade sa pinakamataas na antas na hindi pa nakatagpo sa loob ng isang siglo. Ito ay malabo na makikita mula sa kanlurang baybayin. Ngunit ang kasalukuyang bagyo ay hindi na idirekta. Dahil ang pakiramdam ng pag-alis mula sa mainland ay tila unti-unting gumagalaw. Sa iyo, Zaihai. Halos magkasabay na sabi nina Dai Tianling at Yali. Ang Federal Fleet ay nagmula sa West Sea. Nagkatinginan ang dalawa. Nagulat si Yali, na bigla pa si Dai Tianling. Biglang nagkaroon ng malaking bagyo sa West China Sea, na hindi pa naganap sa isang siglo. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang Federal Fleet ay malamang na maapektuhan ng bagyo, at gaano man kalaki ang epekto nito, maaari nitong bigyan ng kaunting panahon ng Star Luo Empire. Biglang nagbago ang mga mata ni Dai Tianling kay Yali. Akala niya kanina ay excuse lang iyon, pero sa sandaling ito, hindi niya naisip. Ang una niyang naisip ay nasa grupo ng Tang Sect, mayroon pa ring napakalakas na presensya na kayang kontrolin ang celestial phenomena. Naantala ba nila ang Federal Fleet? Sa ilalim ng korona, salamat sa iyo ni Dai Tianling. Sa ngayon, yumuko siya ng malalim patungo sa Holy Spirit Dao Luo. Ginawa man ito ng Tang Sect o hindi, gagawin niya ito. Tang Sect ang gumawa nito. Dapat magpasalamat siya ngayon. Kahit na hindi ito ginawa ng Tang Sect, walang kawalan sa kanya, at maaari nitong palalimin ang impresyon ng Extreme Dao Luo na ito. Hindi pa panahon para maging magalang, naghahanda ang iyong kamahalan sa lalong madaling panahon. Babalik ako at titingnan ka agad. Matapos sabihin ito ng banal na espiritu na si Dao Luo, niyugyug niya ang kanyang katawan, at ang tao ay naging parang gatas na puting liwanag na nawala ng walang bakas. Hindi alam ni Dai Tianling, ngunit alam niya na ang mga tao ng Tang Sect na dumating sa pagkakataong ito ay walang mga taong may kakayahang naisip ni Dai Tianling. At nang hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, hindi nila alam kung anong kakilakilabot na sukat ang naabot ng bagyo. Kung hindi, tiyak na magbabago ng kaunti ang kanilang pag-iisip. Ang rumaragas ang bagyo ay tila walang katapusan, at sa kalangitan, ang maliwanag na lilang-liwanag sa paligid ni Tangulan at XCXC ay ganap na naging purple na ginto. Kahit si XCXC ay malinaw na naramdaman ng nakakatakot na aura na nagmumula sa purple gold. Mula sa Tangulan, ang mga asul na pilak na Emperor Vines ay tumaas at konektado sa mga purple gold na ito. Ang purple gold na kulay ay kumalat sa blue-silver Emperor Vine, at ang blue-silver Emperor Vine ay naglabas ng asul-gintong halo sa purple gold Thunderous Hell Vine, at pinatatag ang katawan nito. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paglamon, ang dumadagandong na yan Prison Vine ay unti-unting nabusog, ngunit kahit na ito ay nabusog, ito ay nilalamon pa rin ito ng buong sakam. Ito ang katangian ng Thunder Hell Prison Vine. Si Tang Wulan ay paralisado ang buong katawan sa oras na ito. Ang kapangyarihan ng kulog pagkatapos na daliseya ng Thunder Hell Prison Vine ay talagang nakakatakot. Ito ay puno ng pagkawasak at pagkawasak, ngunit ito ay napakadalisay at walang anumang mga dumi. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga kulog na ito para hugasan ang sarili at alisin ang lahat ng dumi. Kasabay nito, pinatatag din niya ang kanyang tuloy-tuloy na tagumpay sa napakaikling panahon. Ito ay tulad ng paggamit ng kulog upang pandayin ang katawan, patuloy na pinapagalitan ang sarili. Kung hindi siya sinuportahan ng likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng ontolohiya, hindi siya maglalakas loob na mag-ehersisyo sa ganoong antas ng kulog. Kahit na ang antas ng paglilinang ni XCXC ay direktang ipinapasok sa kanyang katawan ng purong kidlat na ito ang katapusan ng alikabok. Unti-unti, sa stimulation ng electric current, nagsimulang lumitaw ang malabong purple golden layer sa katawan ni Tang Wulan, at ang likas na lihim na pamamaraan at kulog ay unti-unting pinagsama. Hayaan si Tang Wulan na magkaroon ng isang uri ng solidong pakiramdam. Ang pinakamalaking tampok ng likas na lihim na pamamaraan ng ontology ay ang likas na aura na nagpapalitaw sa misteryo ng fittest ng tao, muling nagbabago sa sarili nito, at nagpapahintulot sa katawan na malampasan ang limitasyon ng mga tao. Sa simula, ang ontology sect ay nagawang maging isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa mainland, dahil halos lahat ng mga ninuno na nagtagumpay sa paglinang ng likas na lihim na pamamaraan ay nagawang makamit ang ultimate Dao Luo. Kasabay nito, siya rin ang pinakamalakas na may pinakamalakas na tibay at pinakamagaling sa matagalang pakikipaglaban. Ang likas na lihim na pamamaraan ay ginagawang Panginoon ng kaluluwa ang parehong loob at labas, sapat na upang mapaglabanan ang epekto ng paglampas sa self-cultivation ng ilang beses. Sa oras na ito, pagkatapos ng walang katulad na pagkulog na ito, ang mga sekwelay na dulot ng sabik na tagumpay ni Tang Wulan sa title Dao Luo ay unti-unting naglaho, at ang kanyang kaharian ay mabilis na naging matatag. Kasabay nito, sinimulan din niyang gabayan ang ikaapat na espiritu na tunay na sumanib sa kanyang sarili sa pamamagitan ng koneksyon sa dumadagandong na yan Prison Vine. Kahit na ang dumadagandong na yan Prison Vine ay abnormal na ngayong marahas sa ilalim ng Thunder Nourishment, hindi ito nangangahulugan na lumaban. Walang mas angkop para dito kaysa kay Tang Wulan.
Ito ay nasa anyo na ng isang kaluluwa, at kung aalis ito kay Tang Wulan, ito ay walang alinlangan na mamamatay. Higit pa, kasunod ni Tang Wulan ng magkasama, may pagkakataong makapasok sa mas mataas na antas. Ang hininga ng anak ng kalikasan sa katawan ni Tang Wulan ay ang pinakamalaking garantiya para sa paglutas ng sarili nitong mga problema, at ang sariling Blue Silver Emperor ni Tang Wulan ay isa ring nangungunang martial arts soul ng sistema ng halaman, at ito ay mas angkop dito. At ang pagsasanib na ito, tila lohikal ang lahat. Ang asul na pilak na emperador ay nagdala ng katatagan sa dumadagandong na puno ng kulungan, at ang dumadagandong na puno ng kulungan ay nagdala sa asul na pilak na emperador na marahas. Kasabay ng impluensya ng bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan, ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay naligo sa kulog at nagsimulang umunlad at mabilis na nagbago. Sa prosesong ito, palaging makapal at marahas ang bagyo. Walang amoy ng pagsasara. Si XCXC ay hindi nang ahas na kumilos, ngunit tahimik na pinanood ang mga pagbabago sa katawan ni Tang Wulan. Hindi siya naglakas loob na hawakan ang kulay o bigintong liwanag sa paligid niya. Sa pakiramdam pa lang, ramdam na niya ang nakakakilabot na enerhiyang nakapaloob sa liwanag na iyon. Ang isang masamang bagay ay ang pakiramdam ng pagkawasak. Boss, ginawa mo na kaming wala ng ideya na makahabol. Ang kakila-kilabot na bagyong iyon, na naliligo sa nakakatakot na kulog na impyerno, ay hindi maisip. Ito ay talagang nakakatakot, kahit ang extreme Daoluo ay hindi ito magagawa. Posible ba talagang gawin ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa malawak na takip ng universo ng dagat? Kung ang Vast Sea Universe cover ay may napakalaking kapangyarihan, bakit hindi ito ginamit ni Sky Daoluo ng kaharap ang mga Artilleria na nakafix na nakamount na soul-guided na Artilleria ng Deity Killing Grade? Marahil ito ay dahil walang tunay na dagat. Maaari bang ang Hanhai Universe cover ay gamitin lamang ang kapangyarihan nito sa dagat? Patuloy na umusbong ang iba't ibang kaisipan sa puso ni XCXC, ngunit mas marami sa kanila ang nanunood ng mga pagbabago sa mga mata ni Tang Wulan. May kaunting gulat sa kanyang mga mata. Sa pagiging master ni Tang Wulan ng Tang Sect at master ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy, siya ay bahagyang nagbabago sa lahat ng oras. Siya ay naging mas matalino, at mas makapangyarihan. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.